Isang pulang tiyan ng pangbalo. Ang binili ko ng mahal. Akala ng mga tao sa baryo ay wala na akong pag-asa. Lalo na't sa paglikas kulang kami sa pagkain at tubig. Bawat sentimo ay pilit na hinahati para magamit. Isang tiyanang iyon, na ipambagsak sa lupa ay walang kukuha. Ngunit walang nakakaalam. Mayroon akong isang orasyon na panel. Basta't lumabas ang simbolo sa panel. Kahit isang piraso ng damit, maaaring maging napakarere na kayamanan. Ngayon na simbolo, maliit na swerte. Bumisita sa Little Hot Mountain bago magtanghali. Maaaring makakuha ng isang ligaw na manok. Ayon sa palatandaan ng gua, dinala ko ang natitirang pana ng bahay at umakyat sa bundok. Sa wakas, naging responsable na si Erlang. Alam na niyang manghuli sa bundok para makatulong sa pamilya. Dalang. Hindi kaya ibinenta ni Hanwen ang pana sa bayan para magkaroon ng pera. At pumunta sa pamilya Zeng sa katabing nayon ng Wang para magbigay ng dowry. Ngayon, kakaunti na lang ang mahalagang gamit sa bahay. Ang panghuli na busog na ito ay isa sa mga iyon. Impossible. Kahit na si Erlang ay parang walang pakialam sa araw-araw. Pero may laman ang kanyang isip. Ngunit sinasabi niyang imposibleng mangyari ito. Ngunit ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa kaninuman. Tumingin siya sa direksyong iniwan ko. At unti-unting naging komplikado ang kanyang ekspresyon. 5 taon ng tigang. Pangit ang ani ng mga pananim. Ngayon, ang buong pamilya ay umaasa sa pana na ito para kumain. Hindi pa matagal mula nang lumabas ang pangalawa kong kapatid. Pupunta ako ngayon para habulin siya. Baka pa makahabol pa ako at mabawi ang pana. Pagkatapos ng huling salita, tumakbo siya papunta sa direksyon ng pasukan ng baryo. Sabi ni Shen Huishan na imposible ito. Pero hindi niya talaga pinigilan si Shen Ping. Pero nakalimutan nilang lahat. Ang pasukan ng nayon ay nasa silangan. Ang Xiao Mao Mountain ay nasa kanluran. Kahit gaano kabilis tumakbo si Shen Ping, hindi niya talaga makikita ang anino ko sa daang ito. Dahil wala siyang nakita, mas lalo pang naisip ni Shen Ping na tiyak na sumakay ako ng kariton papuntang bayan. Mas mabilis akong tumakbo sa makitid na daan sa bukirin. Ngunit hindi niya alam. Talagang umakyat ako sa Little Hot Mountain. Sa mga sandaling ito, ako ay patungo sa lokasyon ng bitag kung saan nahulog ang mga ligaw na manok. Wala akong kaalam-alam na sa paglabas ko. Muli kong pinasok ang bahay sa isang nakabibinging atmosfera. Sakto sa panahon ng anihan. Walang masyadong tao sa maliit na bundok. Kaya mas madali para sa akin na kumilos. Pagkalipas ng 15 minuto, dumating na ako sa lugar na itinuro ng palatandaan. Talagang may mga ligaw na manok. Tinitingnan ang mga manok sa bitag na dahil matagal nang hindi kumakain. Ay nakadapa na sa lupa at nanghihina. Biglang humiti ng maliwanag sa mukha. Mahigit 3 kilo ito. Maihapunan na tayo ngayong gabi. Tinali ang 2 hita ng ligaw na manok at inilagay sa basket. Kumuha pa ng ilang damong ligaw at tinakpan ito. Handa nang umuwi ng diretsyo. Pero mula nang pumasok sa bundok, 1 oras na ang lumipas. Pinagmamasdan ko ang araw na malapit ng lumubog. At handa na akong umuwi. Pero bigla kong narinig ang 2 boses na nag-uusap hindi kalayuan. Hindi ko rin alam kung kailan nagising si Hanwen. Mamaya, lolokohin na lang natin siya para kumuha ng pera sa bahay nila. Tapos punta tayo sa bayan para kumain ng masarap. Mahina lang ang boses mo. Hindi maganda kung may makarinig. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang puno. Tumingin ako sa direksyon ng tinig. Ang nagsasalita ay hindi iba, kundi ang 2 salbaheng lalaki sa baryo. Sina Zhang Ergao at Wang Jinbao. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanilang sinabi? Posible bang ang pagkamatay ng orihinal na tao ay may kinalaman sa kanila? Nagsasabi ang buong baryo na nabali si Hanwen sa ulo. Pagdating nila na dalhin siya pabalik, hindi na siya nakabangon. Kaya mas mabuting itago na lang ang ilan sa mga bagay sa loob ng puso. Naintindihan mo? Hindi kaya? Pakiramdam ko, hindi naman mabigat ang tama. Bakit kaya si Hanwen na hindi gaano nasasaktan, ganoon pa rin? Noon pa lang, nararamdaman ko nang may kakaibang tungkol sa pagkamatay ng orihinal na katawan. Ngayon naririnig ko na ang usapan nila. Agad kong naintindihan. Biglang pumasok sa ulo ko ang galit. Sino dyan? Alam kong nadakip na ang bakas ko. Kaya di na ako nagtago pa. Diretsong lumabas mula sa likod ng malaking puno. Tinitingnan ang mga nakatungo sa gulat na mukha ni Zhang Ergao. May isang matalim na liwanag sa aking mga mata. Nang lumabas siya mula sa puno. Ngunit ang kanyang mukha ay muling nagbalik sa dati nitong ngiti. Kapatid Zhang, kapatid Wang. Hindi ko akalain na makikita ko kayo sa Xiao Mao Mountain. Bakit ngayon hindi kayo pumunta sa bayan para uminom? Si Zhang Ergao ay kakagaling lang sa bibig ni Wang Jinbao nang malaman ang tungkol sa akin. Ngayon ay nakatitig siya sa aking ngiti. Bigla akong nakaramdam ng lamig sa likod. Nataranta at umatras ng 2 hakbang. Ikaw ba ay tao? O multo? Bagaman hindi natakot si Wang Jinbao. Siyempre, may mga nagawa siyang masama. Mahigpit niyang hinawakan ang puno sa tabi niya.
Nakatingin siya sa anino ko sa lupa. Nang matiyak niyang tao ako. Huminga siya ng maluwag. Pagkatapos, may pagdududa siyang tumingin kay isang ergaw. Tumayo ng tuwid. Nagkunwaring walang nangyari. Narinig kong nagkaroon ka ng problema sa daan papuntang kasunduan. Nababalisa kami sa iyong kalagayan. Hindi makatulog sa gabi. Wala nang gana pang pumunta sa bayan. Hindi na sayang ang 2 araw nating pagdarasal. Talagang gumaling ka na. Habang maaga pa. Sa 2 araw na ito, hindi kami makakain dahil sa iyo. Bilang magkakapatid. Ngayon na magaling ka na. Kahit papaano, imbitahan niyo kaming kumain sa isang restaurant sa bayan. Bawiin niyo kami ng maayos. Nga. Sa 2 araw na ito, sobrang nakakapagod na ako. Walang hiya. Walang hiya. Sobrang lapit nila. Alam nilang malaki ang posibilidad na narinig ko na ang usapan kanina. Pero nakakaya pa rin nilang magmukhang walang nangyari. At kahit pa nga gusto nilang pasalamatan ako sa pagkamatay nila sa akin. Sobrang lakas ng loob nilang hikayatin akong umuwi at mangutang para magpasaya sa bayan. Pinipigil ko ang galit sa puso ko. Mahigpit kong tinututukan ang 2 tao. Lalong lumaki ang ngiti ko. Gusto ko sanang mag-imbita. Pero sigurado akong narinig na rin nila ang tungkol sa kalagayan ng bahay namin. Wala na talaga akong ekstrang pera. Kung may pera ako, bakit ko pa itatago ng lihim? Matagal ko nang inimbitahan ang 2 kuya ko sa bayan para mag-enjoy ng magandang alak at karne. Tumingin si Wang Jinbao sa malinis kong mga mata. Hindi niya maipaliwanag na iba na ako ngayon kumpara noon. Pero nang naisip niya ang ugali ng orihinal na ako, naramdaman niyang hindi ko kailangang magsinungaling. Taong tagtuyot. Sa nayon, maliban sa punong nayon at sa pamilya ni Ginoong Gao. Ang pamilya ng tatay ko na si Shen Huishan ang may pinakamalaking yaman sa mga mangangaso. Hindi ko inasahan na ang pamilya Shen ay ganito kabilis maubos ang yaman. 20 tael lang at ubos na. Sa totoo lang, ang yaman ng pamilya Shen ay itinuturing na maganda na sa nayon. 5 taon ng sunod-sunod na tagtuyot. Bumibigat ang mga buwis at sa pilitang trabaho taon-taon. Kung may sobra-sobrang pera sa bahay, itinuturing na silang mayayamang pamilya sa nayon. Sa mga sandaling ito, lumipat ang tingin ni Wang Jinbao pababa, at nakita ang hunting bow sa aking kamay. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sino ang nagsabing walang pera? Maganda ang kondisyon ng panghuli mong buso. Dalhin mo ito sa bayan, tiyak na makakabenta ka ng magandang halaga. Sa mga panahong iyon, sapat na iyon para sa atin ng ilang araw. Hindi pwede ito. Kung malaman ng tatay ko na lihim kong ibinenta ang buso, tiyak na puputulin niya ang isa sa mga binti ko. At saka, ang busog na ito ang pinagkukunan ng pagkain ng pamilya namin. Kahit anong mangyari, hindi ito pwedeng ibenta. Akala ni Wang Jinbao na wala akong utak. Kahit na dahil nasiraan ko ang kanyang pride. Medyo naiinis siya. Pero nang mag-isip uli, naramdaman niyang tama ako. Kapag gumaling na ang sugat sa binti ni Shen Zonshan, pwede pa niyang pagkakitaan gamit ang panghunting na ito. Sa tamang panahon, gagamitin niya ang mangmang na si Yuan Shen para lokohin ang pamilya at nakawin ang pera. Pareho lang tayong makakatipid sa kanila. Tingnan mo yung pagkakakaba mo. Nagbibiro lang ako sa'yo. Bilang mabuting magkapatid, kahit ibenta pa natin lahat ng gamit, hindi natin pwedeng hayaang apiin ka ng pamilya mo, di ba? Nga, dahil pumunta tayo sa bundok para maghanap ng ligaw na hayop. Iniisip ko kung makakahuli sana, para maipadala sa'yo at mapalakas ang katawan. Tinitingnan ang 2 tao na walang dalang kahit ano. Napangiti ako ng bahagya sa loob. Walang dala kahit pang putol ng kahoy. Walang dala kahit pang putol ng kahoy. Gusto pa manghuli ng hayop sa gubat. Lalo na pa, sa loob ng 2 araw mula nang mangyari ang insidente sa orihinal na katawan. Itong 2 tao ay nagtatago ng mas malayo kaysa sinuman. Mga ganitong kalokohan ay para lamang lokohin ang tanga na orihinal na katawan. Ngunit medyo naiinggit ako sa swerte ng 2. Kung hindi ko sinunod ang oras ng orakulo para kunin ang manok na ito, baka sila pa ang nakinabang. Hanzi, hindi ka mabait. Akala ko pa naman ni Jinbao at ako, palagi ka naming inaalala. Pero ikaw, may tinatago ka palang ganitong maganda, hindi mo man lang sinabi. Itong manok na ito, dadalhin na namin. Sakto, mahina ang katawan ng hipag mo nitong mga araw. Kailangan niyang magpalakas. Napakaliwanag ng mga mata ni Wang Jinbao. Nagkatinginan sila ni Zhang Ergao. Kinuha ang manok at aalis na sana. Peke at walang puso. Moral na pananakot. Banta at pananakot. Dati, epektibo ito sa orihinal na ako. Ngunit pinatay na nila ang orihinal na ako. Ang taktika na ito, wala nang silbi sa akin ngayon. Matapos kong makita ang kanilang pangit at sakim na mukha, ayoko na ring magpanggap pa. Diretso kong hinugot ang palaso. At inilagay ito sa liig ni Zhang Ergao na papalayo na. Malamig ang boses kong sinabi. Parang hindi ako pumayag. Nadalhin ninyo ang mga ligaw na manok. Han Wen.
Anong balak mo? Ibalik mo ang wild chicken sa akin. Kung hindi, huwag mong sisihin na hindi ako magpapakita ng awa. Dahan-dahang pinisil ko ang hawak ko. Muling tinusok ang pana sa liig ni Zhang Ergo ng ilang pulgada. Dahil ako ang nagmamay-ari ng katawan na ito. Sila Zhang Ergao at Wang Jinbao ang mga pumatay sa akin. Sila ang mga kalaban ko. Sa harap ng kalaban, hindi ako magkakaroon ng kahit kaunting awa. Biglang namutla ang mukha ni Zhang Ergao. Hindi mapigilan ang panginginig ng mga binti niya. Hindi ko ba sinabi? Mahina ang katawan ng iyong hipag. Kailangan niyang palakasin. At saka, nakabangon ka pa. Salamat sa araw-araw naming panalangin para sa iyo. Si Han Wen ay isang simpleng ligaw na manok lamang. Sa ating relasyon, hindi na kailangan gawing ganito katensyonado, di ba? Ibalik mo ang ligaw na manok. Ayaw kong ulitin pa ng pangatlong beses. Ibinibigay ko na sa iyo. Hindi ako katulad mo na masyadong maliit ang isip, dahil sa ating nakaraang pagkakaibigan. Huwag mong sabihin na hindi kita inaalagaan, maliit kong kapatid. Tapos na. Matarik na tumingin sa akin si Zhang Ergao. Hawak ang sugatang lig. Hindi na lumingon at bumaba ng bundok. Nang umalis siya, parang may lason ang kanyang mga mata. Tumingin si Wang Jinbao sa akin nang may pagkabigla habang malamig ang aking mukha. Patuloy na umiikot ang maliliit na mata na parang soya. Hindi alam kung anong pinagpaplanuhan sa likod ng mga tao. Lahat tayo ay magkakapatid. Huwag magkamali. Bago pumunta sa bundok si Ergao, nadapa siya. Siguradong galit pa rin siya. Huwag mong masyadong iisipin. Itabi mo na lang ang wild chicken para sa panggagamot. Kapag gumaling ka na, bibigyan kita ng mga suhestyon. Tutulungan kitang magpakilala kay Wan. Hindi ko siya pinansin. Kumuha ako ng isang dahon. Pinunasan ko ang dugo sa palaso. Huwag kang magalit, Ergao. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Han Wen ngayon. Akala mo ba pwede kang ganyan sa amin? Hintayin mo lang. Pagdating ng oras, kahit pa magdala siya ng maraming huli at lumuhod sa akin. Kailangan ko pa ring pag-isipan ng mabuti. Kung babalikan ko ba siya sa grupo natin. Tungkol naman sa pinsan nating si Wan ang taong walang utang na loob na iyon. Mas mabuting huwag na siyang pakasalan. Wang Ji, tingin ko masyado kang mabait. Hindi mo ba nakita yung tingin niya kanina na parang gustong pumatay? Ganitong tao, hindi karapat-dapat makipaglaro sa atin. Habang nag-uusap ang dalawa, patuloy silang tumitingin sa likod gamit ang kanilang mga mata. Noon, sabi nila ng ganoong mga malulupit na bagay. Matagal na akong natakot ng sobra. At isinuko ko na ang ligaw na manok. Ngayong araw na ito, nabasag na ang aking mukha. Iniisip pa nila na tulad ng orihinal. Ay lalapit ako na parang alipores. At nang maalala ko ang mga narinig ko kanina, ang aking mga mata ay naging malamig. Sina Zhang Ergao at ang iba pa ay nagtipon-tipon para sa pera. Nagtulungan sila upang hikbiin ang orihinal na katawan na nakawin ang pera sa bahay. Sa ilalim ng panggagaya na iniisip ang kaligayahan ng orihinal na katawan sa kanyang natitirang buhay. Nang masaya ang orihinal na katawan na pupunta sa Wangjia Village para sa kasunduan. Sinasadya nilang palakihin ang aso upang takutin siya. Sa pagkakabagsak na ito, hindi sana ito magiging nakamamatay. Pero ang dalawa ay naging sakim sa pera. Habang ninanakaw nila ang pera sa kanya, sinaktan pa nila siya. Ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng dating katawan. Hindi ko talaga maintindihan. Iniwan ng dating katawan ang mga mahal niyang pamilya. At pinili pang makipagkaibigan sa dalawang walang hiya. Pinagbibigyan pa sila ng masarap na pagkain at inumin. Sa huli, ay nakapagpalaki ng dalawang puting mata na asong ulol. Ngunit hindi ko rin nalimutan. Ang mapanganib na tingin ni Zhang Ergo nang sila'y umalis. Ang alitang ito, ay ganap na naitatag na. Kailangan kong mag-isip ng paraan, para makahanap ng pagkakataon na alisin ang dalawang ito. Maaaring ito na lang ang tanging nagawa ko bilang kapalit ng katawan ng orihinal. Ito na lang ang tanging bagay na makakatulong ako sa kanya. Unti-unting dumilim ang kalangitan. Sinundan ni Shenping ang daan ng opisyal ng buong lakas. Halos makarating na siya sa bayan. Ngunit wala pa rin siyang makita sa akin. Halos madilim na ang paligid. Wala siyang magawa kundi bumalik ng may panghihinayang. Kasalanan ko, mabagal ang takbo ko. Hindi ko naabutan si Segundo. Kung parusahan mo man ako, sige na. Sabi ko na, paano nga makakabalik ang isang rambol? Ngayon, ayos na. Ang tanging kabuhayan sa bahay, ang panghuli gamit ang pana. Kinain ni Segundo at dinala sa bayan para ibenta kapalit ng pera. Ayos lang siya. Isang tao na kumakain ng masasarap na pagkain sa labas. Ngunit hindi magtatagal, kailangang magbayad ng buwis sa serbisyo. Hindi na kayang tiisin ang ganitong buhay. Dati ay iniisip niya, kung hindi talaga makabayad ng buwis sa huli, pipilitin niyang kumbinsihin si Ginoong Shen na ibenta ang pana.
Pagkatapos ay babalik siya ng walang hiya sa kanyang ina para makalikom ng 20 pilak. Ngunit ngayon nawala na ang pana. Wala na rin ang tanging pag-asa. Lubos na nagsisisi si Luculian sa loob. Nagsisisi siya na hindi nakinig sa payo ng pamilya niya noon. Naipanganak ang ikalawang anak na ito. Kapag naaresto si Shenping at ipinatapon, yung pamilyang pabor sa akin noon, ay hindi na magpapasok sa kanila at sa 2 batang maliit. Kapag dumating ang oras na iyon, paano kaya mabubuhay ang mga babae nila? Dati, kapag narinig ni Shenping ang kanyang asawa na nagrereklamo ng ganito, tiyak na pagsasabihan niya ito ng ilang salita. Ngunit ngayon, wala siyang lakas na kontrahin. Ang pangalawa niyang kapatid ngayon, ay talagang labis siyang binigo. Si Shen Xiaoling ay bata pa. Hindi naiintindihan ang mga alalahanin ng mga matatanda. Ang kanyang mga kamay na payat ay nakatakip sa kanyang nagugutom na tiyan. Tatay at nanay, kailan tayo kakain? Gutom na gutom ako. Kakain na. Hindi na maghihintay. Kung talagang ibebenta ko ang hunting bao sa bayan, hindi nila kailangang mag-alala na magugutom ako. Sa kabaligtaran, mas masarap pa ang pagkain ko kaysa sa kanila ng ilang ulit. Kahit ganun, nang tumayo si Shen Huishan papunta sa hapagkainan, ang kanyang malabo ngunit matalim na mga mata ay muling tumingin sa direksyon ng gate ng bakuran. Sa sandaling ito, gaano niya hinahangad na makita ang isang taong tila pabaya, ngunit napakakilala niyang anyo. Hindi ba ako huli sa pag-uwi? Si Luculian ay nag-aayos ng mga pinggan at kubyertos. Tinitingnan ako sa bakuran na nalalantad sa liwanag ng dapit hapon. Nakanganga ang bibig niya. Hindi makapaniwala, pinisil-pisil ang mata. Ang gulat sa puso. Parang nakita mong sumikat ang araw sa kanluran. Simula nung nakasama ko si Zhang Ergao at ang iba pa. Maliban na lang kung may karne. Bihira na akong kumain sa bahay. Ngayon, sobrang mahirap na sa bahay, puro gulay lang ang sabaw. At nakakagulat na nakabalik ako sa oras ng pagkain. Kasunod nito, parang may naisip siya. Mabilis na tumingin siya sa akin. Nang makita ang panghuli na nakahawak sa aking kamay, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Ang aking pagdating, ang pinaka nagpasaya ay si Shen Zonshan. Agad siyang tumayo ng tuwid. Sabi ko na hindi pangit si Erlang. Hindi masama ang kanyang ugali. Tingnan mo, hindi ba bumalik siya? Bumalik na, kakain na tayo. Ama, huwag magmadali. Nahuli ako ng isang ligaw na manok sa bundok. Tingnan mo ang itsura nito, parang walang gana. Hindi na ito tatagal ng matagal. Mas mabuti pang patayin na at kainin ngayong gabi. Ang nakatatandang kapatid na babae ay buntis. Saktong-sakto, makakapagluto ng sabaw ng manok para sa kanya. Wala namang ibang plano. Yung walang kwentang iyon. Laging nagiging pabigat na kapatid ng asawa. Nakakagulat na siya mismo ang nag-alala para sa kanya. Alam niyang pahalagahan ang kanyang hipag. Alam pa niyang patayin ang manok para mapabuti ang kalusugan niya. Nang maalala ni Luculian ang mga nasabi niya noon, bigla siyang namula sa hiya. Bukod sa pagkabigla sa aking pagbabago, mas naramdaman niya ang kasiyahan. Pakiramdam niya, sa pagkakataong ito, tunay nang nagsisi at nagbago ang kanyang bayaw. Asawa, nakita mo ba ito mula sa langit? Naiintindihan na si Erlang. Kuya at ate, ipapasa namin sa inyo ang ligaw na manok. Sige ba? Siyempre, pwede. Salamat sa pagsusumikap mo, Erlang. Umupo ka muna, magpahinga sandali. Magpapakulo ako agad ng tubig at papatayin ang manok. Kahit nabuntis siya, hindi niya ito nakakaapekto sa kanyang galaw. Kinuha niya ang wild chicken at mabilis na nagtungo sa kusina. Tulad ng sinabi ko, sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, hindi niya nakuha ang kahit isang patak ng langis sa kanyang tiyan. Sinasabi nilang buntis siya, ngunit ang tanging malaki lang ay ang tiyan niya. Ang ibang bahagi ng katawan ay payat na parang balat at buto. Kaya natatakot siyang mabagal ang reaksyon. At mahadlangan ni Ginoong Shen at ng kanyang sariling lalaki. Tunay nga, nang siya ay aabot ng kutsilyo sa gulay. Agad itong inagaw ni Shenping na may seryosong mukha. Gaano ka na ba katanda? Bakit ka pa rin ganun kasakim? Kung ibebenta mo itong ligaw na manok sa bayan, makakapalit ka ng ilang kilo ng mais. Sapat na ito para sa pagkain ng pamilya ng kalahating buwan. Ang isang ligaw na manok ay halos mabenta ng 40 barya. Ang mais ay 4 na barya bawat kilo. Si Luculian bilang ang may pananagutan sa pagkain at inumin ng pamilya. Paano hindi niya maintindihan ang usaping ito? Pero mahigpit siyang kumakapit sa ligaw na manok. Kahit ano pa ang sabihin, ayaw niyang bitawan. Maaaring manganak na siya anumang oras.
Natakot siya na baka wala na siyang lakas para manganak. Ayaw niyang ipagsapalaran ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi dahil gusto ng ina ng karne. Ako ang gustong kumain. Huwag mo nang galitin si nanay. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Tumingin ako sa isang malaking away. Dahil lang sa isang ligaw na manok, hindi ko maiwasang magngisi. Dito ko lang talaga naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mahirap ang buhay. Gusto ng masustansyang pagkain at mainit na damit. May kaunting pera sa kamay. Mahaba pa ang daang ito. Nandyan pa ang landas. Dala. Ihanda ang manok na ito. Pero, Itay, ang isang ligaw na manok ay maaaring magdala ng malaking pera. Ang ligaw na manok ay huli ng kapatid mo. Sabi niya, kakain tayo ng manok ngayong gabi. Kaya huwag ka nang magpakahirap. Pero ang pangit na manok na ito, hindi na mabubuhay hanggang gabi. Paano mo pa ito madadala sa bayan para ibenta? Walang oras para putulin ang lalamunan at magpalabas ng dugo. Kapag namatay ang manok, dapat agad palabas ng dugo. Ang karne ay hindi lang mabaho. Nakakaapekto rin ito ng malaki sa lasa. Ang mas mahalaga, ito ang unang ligaw na manok na nahuli ko. Para sa isang mangangaso, ang unang ligaw na hayop na nahuli. Kahit na sobrang kahirapan sa bahay, hindi ito ibebenta para sa pera. Dahil ito ay napakahalaga. Kaya ko nang manghuli ng sarili ko. Nasa harap lang ng bahay ang bundok. Bakit pa ako mag-aalala na walang mahuhuling hayop sa hinaharap? Lalo na't dati akong palaboy-laboy. Ang isang taong nagbago ay higit pa sa ginto. Ano ba naman ang isang ligaw na manok? Basta hindi na ako magiging palalo at mapang-api tulad ng dati. Sa susunod, kung anong gusto mong kainin. Siya, bilang isang ama, ay pumayag. Kapatid, kung hindi ako makakakain ng manok ngayong gabi, ibebenta ko ang panghuli sa bayan. Narinig ni Shenping ang sinabi ko. At agad na pinatay ang huling bahid ng pag-aalala sa kanyang isip. Hindi siya nagduda sa katotohanan ng sinabi. Dahil noon, ako. Tiyak na kaya kong gawin ang ganitong bagay. Hawak ni Shenping ang ligaw na manok, at mabilis na pumasok sa kusina. Mas mabilis pa ang pagpatay ng manok kaysa kailukyulian. Kaya't natuwa akong ibaba ang tingin ko. At handa nang humawak ng mangkok para uminom ng tubig. Bigla kong naramdaman na may matang mapanuring nakatingin sa akin. Na para bang tinititigan ako ng matindi. Kinabahan ako bigla. Akala ko mahuli na ako. Pinilit kong itago ang kaba ko. Nagkunwari akong kalmado. Ginaya ko ang dating asal ng orihinal na katawan ayon sa alaala ko. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Gago kang bata. Sa wakas ay lumaki ka na. Sa tsimenya ng pamilya Shen, dahan-dahang umaakyat ang usok ng pagluluto. Ang nilutong sabaw ng manok ay dinala sa mesa. Nang buksan ang takip ng palayok, biglang sumabog ang puting usok. Ang natatanging bango ng ligaw na manok ay kumalat agad sa buong bahay. Ang matagal nang hindi nakakakain ng masarap ang buong pamilya ay napatitig na lang. Nang makabawi na ang lahat sa pagkabigla, ay tumingin silang mabuti sa kaldero. Ang ginintuang mantika ng manok ay lumulutang sa ibabaw ng sabaw. Ang sabaw ng manok ay naging malagatas ang puti. Ang batang pamangkin kong si Shen Xiaoling ay napalunok sa tindi ng pagnanasa. Hindi na niya inalis ang tingin sa sabaw ng manok. Inay, hindi talaga tayo niloloko ni Tio. Sabi niya may wild chicken ngayong gabi, totoo nga. Ang bango. Inay, gusto kong kumain ng karne. Talagang iba na si Little Uncle. Pero siya pa rin yun, yung tao pa rin siya. Pero talaga, mali na lahat. Pero ngayon nakakuha ako ng wild chicken. Masaya siya mula sa puso. Iniisip niya. Pero hindi tumigil sa paghati ng manok para sa buong pamilya. Sa Anhua Village, ilang taon na ang tagtuyot. Buwis at pangmutya, taon-taon ay lalong tumitindi. Kahit na mahirap na ang buhay sa bahay. Kung hindi pantay ang hati ng karne, malaki ang posibilidad na mag-aaway dahil sa isang piraso ng karne. Minsan nauwi pa sa pisikal na gulo. Ganito ang mga pangyayari. Hindi ito unang beses sa aming baryo. Ang unang mangkok ay inialay kay Shen Huaishan. Isang sandok ng manok, isang sandok ng sabaw. Sunod ay ang aking mangkok, isang kutsara ng sabaw, isang kutsara ng karne, at espesyal pa na naglagay ng isang hita ng manok. Sa huli lang sila ni Shen Xiaoling nakakuha. Sa huli ay halos wala nang natira. Ang mag-ina ay nakakuha lang ng kalahating kutsara ng sabaw at 2 piraso ng liig ng manok. Kahit ganito, sila ay nasisiyahan na rin. Sunod-sunod na tagtuyot. Hindi pa sapat ang ani para magbayad ng buwis. Talagang nasiraan ako ng loob. Nagsabi lang ako, kain na. At agad na kumuha ng 1 piraso ng manok para kainin. Ito ang nangyari mula nang dumating ako sa dayong. Unang kain ng tunay na karne. Akala ko kasi sa bahay kakaunti lang ang mantika at asin. Hindi magiging masarap ang nilutong manok. Pero nung unang subo, ang manok ay payat pero hindi tuyot. Pati ang balat ng manok ay malutong.
Ang sabaw ng manok ay niluto hanggang sa makuha ang lahat ng lasa ng buong ligaw na manok. Sariwa at malinamnam. Ang lasa ay hindi talo sa mga restoran sa bayan. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng kuya at ate. Sa madaling salita, masarap talaga. Tungkol sa akin na unang kumain. Walang reklamo ang buong pamilya. Sanay na sila rito. Sa halip, kung biglang akong magpapakumbaba at magalang, mas lalo silang hindi naaangkop. Sa 2 araw na kumako, sobrang hina ng pagkain sa bahay ni Shen. Una, nasaktan ang binti ni Lolo Shen. Hindi makapunta sa bundok para manghuli. Pangalawa, ninakaw ng mismong tao sa bahay ang lahat ng pera. Walang pambili ng bigas, harina at langis. Kaya ngayong naamoy ang bango ng manok, lahat ay nagpakabusog. At kumain ng sagana. Ang 2 piraso ng liig ng manok na nakuha ni Shen Xiaoling ay talaga namang kakaunti lang ang laman. At siya pa naman ay nasa edad ng paglaki. Kaya sandali lang ay naubos na niya. Hindi siya nabusog. Maliwanag ang mga mata. Hindi makatiis na tumingin sa harap ko sa mangkok ng karne na parang bundok. Ang taba ng hita ng manok. Hindi ko alam kung mas masarap ito kaysa sa liig ng manok. Dahil sa kanyang maluhong tiyo na palaging nalulugi. Si Shen Xiaoling ay lumaki na. Hindi pa nakakatikim ng kahit isang piraso ng hita ng manok. Narinig lang niya ang mga batang lalaki sa nayon na nagsasalita tungkol dito. Matibay ang laman ng hita ng manok. Payat pero hindi tuyot. Ang balat ng manok ay malasa at hindi mataba. Balot ng balat ang laman kapag kinain ay masarap na masarap. Nang maisip ito, lumalakas ang tunog ng kanyang paglunok. Parang nakadikit ang kanyang tingin sa hita ng manok. Hindi niya ito mailihis. Sa panahong ito, pinukol ni Luculian siya ng ilang beses. Huwag na siyang panoorin. Para hindi siya magalit. Pagdating ng panahon, hindi siya magugustuhan. Dahil siya ang dating sarili. Masama ang ugali. Lagi niyang inaalagaan ang nasa plato. Hindi pwedeng tumingin kahit sino. Kapag napansin, minsan magagalit at magwawala. Minsan naman direktang sasaktan. Naupo ako sa tabi ni Shen Xiaoling. Ang usapan ng hipag at ng kanyang anak na babae. Malinaw kong naririnig. At ako'y walang magawa sa puso ko. Nagsimula na namang mga sim. Pero tingnan mo ang ganitong mukhang sabik ng pamangkin. Talagang napaka-cute. Sa gulat na tingin ni Shen Xiaoling, ipinasa ko ang hita ng manok sa kanyang mangkok. Kumain ka na. Sawa na ako sa bagay na ito. Sabi ko, nakakasawa na. Hindi rin naman ako nagsisinungaling. Sa nakaraang buhay, kumakain ako ng manok, bibe, isda at gansa. Madalas pa akong nag-aalala kung anong karne ang kakainin ko ngayon. Matapos mag-isip ng mabuti, pinili ko pa rin ang iba't ibang instant na pagkain. At ang tunay na ako ay talagang makasarili. Madalas akong nagnanakaw ng pera sa bahay. Kasama si Zhang Ergao, si Wang Jinbao at iba pa pumunta sa kainan sa bayan para kumain ng masarap. Kaya hindi ito magdudulot ng pagdududa sa pamilya. Tio, sigurado ka bang ibibigay mo sa akin? Bakit? Kung hindi mo ako pakakainin, itatapon ko na lang ito para pakainin ang maliit na asong dilaw. Walang magagawa. Gusto kong maging mabuti sa pamilya. Pero hindi dapat halata. Dapat dahan-dahan lang. Kung sobra ang pagbabago, madaling mapagdudahan. Matagal lang na naisin ni Shen Xiaoling ang malaking hita ng manok na ito. Ngayon na narinig niya ito, takot siyang maagaw ko ito pabalik. Agad na kinuha ang hita ng manok at isinubo sa maliit na bibig. Kumakain ako. Dahan-dahan lang sa pagkain. Kung masamid ka at may makakarinig, mapapahiya ako. Napansin ni Luculian ang aking ginawa. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Nananatili akong mukhang masungit at walang pakialam. Pero parang, hindi na ganoon kasama ang loob. Napansin din ni Shenping. Ngunit hindi na niya pinansin. Sa halip, mula sa kanyang pananaw, pakiramdam niya ay nakatitig si Luculian sa karne sa aking mangkok. Akala niya gusto rin niyang kumain ito. Asawa, nasa panganak ka. Kumain ka ng mas maraming manok, para sa iyong kalusugan. CJ. Si Shen Huishan ay malakas na kumakain ng karne. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. May kaunting luha na kumikislap. Ganito ang larawan ng buong pamilya na masayang-masaya. Matagal na niyang inaasam. Ngayon ay sa wakas ay natupad na. Ngunit, nang ang atmosfera sa pamilya Shen ay mainit at maaliwalas. Shen Laodi. Gusto naming bawiin ang kasunduan sa kasal. Si Wang Laizeng mula sa baryo Wangjia. Dinala niya ang kanyang anak na si Wang Waner. Kanina sa labas, naamoy na nila ang bango ng sabaw ng manok. Pagpasok sa bakuran ng pamilya Shen, lalong lumakas ang amoy ng karne na parang natutunaw. Sadyang pinili ni Wang ang bandang dapit hapon. Nang kaunti lang ang tao sa daan. Kaya nakakain na sila ng maaga.
Gayunpaman. Ngunit habang tinitingnan ang mga natirang buto ng manok sa mesa ng pamilya Shen, ang kanyang mukha ay agad na nagbago. May isang madilim na tingin sa kanyang mga mata. Tama si Wang Jinbao. Nakuha ni Han Wen ang isang ligaw na manok, ngunit hindi niya ito ipinadala sa kanilang bahay. Talagang isang walang modo at walang hiya. Shen, kapatid. Huwag mo akong sisihin na walang puso. Kung may dapat sisihin, iyon ay ang anak mong si Han Wen na talagang hindi mapagkakatiwalaan. Si Wan ang tanging anak na babae ko. Hindi ko kayang ipagkatiwala siya sa isang walang kwentang salbahing tao. At lalo na, ayaw kong magdusa siya sa piling ni Han Wen sa hinaharap. May kasunduan sa pagitan ni Yuan Shen at Wang Wan na may kasal. Noong panahong iyon, hindi pa si Wang Lizeng ang punong barangay sa Wangjia Village. Dahil hindi niya kayang bayaran ang buwis sa paggawa. Kaya pinapunta niya ang panganay na anak niya mag-army. Pero naniwala ang anak niya sa mga paninirang sinasabi ng mga katrabaho sa nayon. Nais niyang magpasikat sa laban at makamit ang papuri. Pero hindi niya iniisip kung ano ang kalagayan doon. Sa laban, ilang segundo lang ang tinagal niya. Halos mawalan siya ng buhay. Si Shen Huaishan ay nagsikap ng husto, para lamang mailigtas siya mula sa kamatayan. At dahil sa pangyayaring ito, si Lolo Shen ay nagtamo ng malubhang sugat, kaya napilitan siyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang kapitan. Bago magretiro, si Jia Shan ay espesyal na nakipag-usap sa kanyang kapatid na kapitan din sa militar, para alagaan ng mabuti ang panganay na anak ni Wang Lizeng. Nang marinig ni Wang Lizeng, una niyang ikinalugod. Agad siyang pumunta sa bahay at nakipagkaibigan kay Shen Huaishan. At sa isang pagtitipon sa inuman, ibinigay niya si Wang Wan na kanyang pinaganda sa orihinal na tao. Sabi niya, kapag sila ay nakapagtapos na ng pag-aaral, magpapakasal na sila. Ngunit habang ang kanyang panganay na anak ay yumayaman sa militar, naging kapitan na siya. Hindi nagtagal, siya rin ay umupo sa tamang posisyon sa nayon ng Wang. Unti-unting umunlad ang kanilang yaman. Ang saloobin ng pamilyang Wang sa pamilyang Shen ay unti-unting lumamig. Si Wang Wan ay ganap ng nasa gulang na. Si Shen Huaishan ay maraming beses nang nagtanong tungkol sa kasal. Ngunit si Wang Lizeng ay paulit-ulit na naghanap ng dahilan upang umiwas. Hindi niya agad natupad ang kanyang pangako. Alam din ni Shen Huaishan sa kanyang puso na ang kasal na ito ay malamang na hindi matutuloy. Sa taong ito, hindi siya nagkulang sa mga pahiwatig sa orihinal na katawan. Ngunit ang orihinal na katawan ay nahulog sa pag-ibig kay Wang Wan. Nagsabi siyang hindi siya mag-aasawa kundi siya. Dahil dito, siya'y nagalit ng labis. Nagsabi pa siya ng matapang na salita. Kung aakalain ninyong hahadlangan ninyo kami ni Wan papatayin ko kayo at ang kuya ninyo. Lilinisin ko ang lahat ng hadlang sa amin ni Wan At dahil sa lalong lumalayo na pag-ugali ni Wang Li, lalo lang naging alipores siya ni Wang Wan Kaya nang marinig niya ang sinabi ni Wang Jinbao noon, hindi siya nagduda kahit kaunti. Agad niyang ninakaw ang pera sa bahay para sa pamamanhikan. Nang marinig ni Shen Huaishan ang sinabi ni Wang Lizeng, may bahagyang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang dapat mangyari, sa huli ay nangyari rin. Hindi siya nagulat kahit kaunti, kundi kusang tumingin sa akin. Bago pa ako makapagsalita, ibinaba niya ang kanyang sarili. Ngumiti siya at tumayo para paupuin si Wang Dezins. Kuya Wang, maupo ka. Puro chismis lang ang nasa labas. Huwag mo sanang paniwalaan. Tingnan mo, ang kinain nating manok gubat ngayong gabi ay si lang ang mismong nanghuli sa bundok kanina. Alaynan, ang mga ginawa ng anak mo ay matagal nang pinag-uusapan. Sino sa 10 bayan ang hindi nakakaalam? Shen Laodi, huwag ka nang mangumbinsi pa. Sa kasal na ito ngayon, ako ay umatras na. Agad na nanlumo si Shen Huaishan. May malamig na tingin sa kanyang mga mata, pero nandito pa rin ako. Muling pinigilan niya ang galit sa puso niya. Nananatili pa rin ang ngiti sa mukha niya. Lusong. Anong nakatitig ka dyan? Huwag nang magpatumpik-tumpik, magluto ka na ng tsaa. Dali. Ikaw na rin ang tumulong. Pero, Itay, huwag kang mag-atubiling pumunta. Si Lu ay buntis na. Mahirap ang kanyang galaw. Si Lu Qiulian ay talagang gustong sabihin na hindi na kailangan. Kaya niyang gawin ang kaunting trabahong ito mag-isa. Ngunit nang makita ang nakasimangot na mukha ni Shen Huaishan, sa huli ay napilitan siyang manahimik. Hinatak si Shen Ping at ang anak na babae papunta sa kusina. Sa isang iglap, sa sala, tanging ako na lang ang natira. Shen Huaishan. At ang mag-ama na sina Wang Lizeng. Huwag magalit si Kuya Wang. Mag-usap tayo ng maayos. Sa huli, ito ay usapin lamang ng 2 bata. Kami bilang mga magulang at nakatatanda, kailangan ding pakinggan ang saloobin ng mga bata. Sang-ayon ka ba dyan? Wan tungkol sa kasal mo kay Lang. Ano ang opinyon mo? Sa utos ng magulang. Sa salita ng matchmaker. Sinusunod ko ang sinabi ng tatay ko. Nang marinig ko ang sagot ni Wang Wan napangiti ako ng bahagya sa loob. Noong bumagsak ang pamilya Wang,
Sila pa ang nagmamadaling lumapit sa amin. Palagi nilang ginagamit ang kabutihan ng orihinal na ako sa kanila. Para makinabang. Ngayon bumagsak na ang pamilya Shen. Bumalik na lang para bawiin ang kasal. Gustong-gusto ng putulin ang ugnayan. Sadyang bulag lang ang orihinal na katawan. Itinuring siyang parang ginto. Sinasabing Diyosa pa. Mas maputi lang siya kaysa sa karaniwang anak ng magsasaka. At may makeup pa. Kaya siya ay tila kakaiba sa mga simpleng dalagang magsasaka. Hindi alam ni Shen Huaishan ang mga iniisip ko sa puso ko. Nang marinig niya ito, biglang nanlamig ang ngiti sa kanyang mukha. Pero nang maisip niya ang aking kaligayahan, pinilit niyang lunukin ang galit na iyon. Wan-er, pag-isipan mo pa ng mabuti. Ipinapangako ko sa'yo. Kapag pumasok ka sa pamilya namin, Shen, hindi kita pahihirapan kahit kaunti man lang. At sinabi rin ni Erlang ngayon, na alam niya ang pagkakamali niya. Pangako, magbabago siya. Kung sakaling may magawa siyang mali sa hinaharap, ako bilang ama niya, ang unang magpaparusa sa kanya. Habang nagsasalita, mahigpit na hinawakan ni Shen Huaishan ang aking kamay. Takot na magalit ako at tumayo para magsalita ng mga masasakit na salita. At tuluyang masira ang kasunduang ito ng kasal. Ngunit ang ikinagulat niya, ay napakatahimik ko ngayon. At ang aking ekspresyon ay mahirap basahin. Ngunit ngayon, wala siyang panahon para pag-isipan ang aking pagbabago. Lahat ng isip ay nakatuon sa pagpapatawa kay Wang Lizeng. Ngunit tahimik na tumahimik si Wang Wan-er. Ganap na hindi pinansin ang mga salita ni Shen Laodi. Tahimik akong nanood sa tabi. Punong-puno ng hinanakit si Shen Huaishan. Sa tuwing naaalala ang huling habili ng kanyang asawa. Nanggigigil siyang kumagat sa kanyang panga. At muling nagsalita, Ginoong Wang, kung itutuloy ang pag-alis sa kasal, masama rin ang magiging epekto nito sa reputasyon ni Wan-er. Tungkol sa pag-alis sa kasal, mas mabuting pag-isipan pa ito ng mabuti. Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Tungkol sa kasal na ito, kung nais ng pamilya Shen na ituloy, maaari rin naman. Ngunit ang kasunduan noon ay 20 lei ang na dowry. Kaya ngayon kailangan itong ibigay. Kung hindi, itigil na ang usapan. Si Shen Huaishan ay unang natuwa. Ngunit nang marinig ang ikalawang bahagi, sa isip niya ay pinagsasabihan si Wang Lizeng na hindi siya tao. Alam na naubos na ang pera sa bahay. Pero sinasadya pa rin siyang pahirapan dito. Pero sa wakas, naisip din ni Shen Huaishan na ang pagpunta ni Wang Lizeng dito ay hindi talaga para mag-withdraw ng kasal. Kuya Wang, pahintulutan mo pa akong ilang araw. Alam mo naman na kamakailan lang ang panahon ng pagtatanim. Pagkatapos makolekta ang mga pananim, siguradong dadalhan kita ng 20 liang. Dalhin ang anak mo mismo sa bahay ninyo para ipanukala kay Wan-er. Sabi mo, ayos ba? Habang pinapanood ko si matandang Shen na nagpapakumbaba sa harap ni Wang Lizeng at ng kanyang anak na babae, medyo lumalim ang tingin ko. Hindi pwede. Noon pa man ay napagkasunduan na. Hindi niyo nga maipon ang 20 liang na dote. Paano ko maipagkakatiwala si Wan-er sa'yo, ikalawang anak ni Liang? Kung gusto mong magbigay ng palugit, babayaran ko ang ika-25 liang na dowry sa oras na iyon. Ano sa tingin mo? Ika-25 liang. Kahit pa ibenta niya ang 2 munang kanilang lupa, at magtrabaho ng walang tigil sa bundok para manghuli. Kaya pa rin nilang magtipon-tipon. Hindi naman ako tao na walang katuwiran. Maari namang magbigay ng ilang araw. Ngunit sa oras na iyon, ang dote ay dapat 50 liang. Kung hindi mo kayang ipagkaloob ang 50 liang, sa tingin ko, mas mabuti pang itigil na ang kasalang ito. Paano magiging 50 liang? Si Wan-er ay kagandahang tulad ng isang diyosa. Mataas ang pagkatao. Sabi nga, kailangan ng 100 liang. Ayos, kaya't napagkasunduan na. Shen, kapatid. Tingnan mo, hindi ko naman sinasadya na hindi ka bigyan ng mukha. Ito ay dahil sa iyong kapatid na si Hanwen na matigas ang ulo. Sa tingin ko, mas mabuti nang makinig ka kay Hanwen. 100 liang nakasal. Kailangan ninyong ilabas sa loob ng 7 araw. Kung hindi, hindi na kami maghihintay. 7 araw. Hindi ba't 6 na buwan ang napag-usapan? Ayos. 7 lang ang araw, 7 lang. Ha ha ha. Sige, ituturing ko na lang na pumayag ang pamilya Shen. Hanwen, binibigyan kita ng pagkakataon na pakasalan si Wan-er. Sunggaban mo ito ng mabuti. Tinitingnan ni Shen Huaishan si Wang Lizeng na parang maliit na tao na nagtagumpay. Masakit sa puso, mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Tahimik akong hindi nakikipag-usap kanina. Akala niya talagang nagbago ako. Hindi niya inasahan na sasabihin ko ito sa tamang oras. 100 tael. Iyan ay buong 100 tael. Sa loob ng 7 araw. Saan siya kukuha ng ganitong dami ng salapi? Kahit ibenta pa niya lahat ng lupa sa bahay. Kahit anong gawin, hindi ko maabot ang 100 tael na ito. Bobo.
Nakatayo sa likod ni Wang Lizeng. Palaging nakakunot ang noo ni Wang Waner. Nang marinig ang aking sinabi, hindi niya maiwasang itaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa akin na nakangiti. Nag-rolling eyes siya. Hindi niya alam. Sa sandaling inalis niya ang tingin. Bigla nawala ang ngiti sa aking mukha. Naging malamig ang aking ekspresyon. Si Wang Waner ay tahimik na nag-enjoy sa pagpapasaya sa orihinal na katauhan. Habang lihim niyang hinahamak siya mula sa puso. Ang orihinal na katauhan ay isang taong matapang lang sa sariling teritoryo. Sa harap ng mga pamamaraan ni Wang Waner, talagang hindi kaaya-aya ang kanyang pagganap. Pero may hindi lang talaga ako maintindihan. Kung si Wang Wan ay talagang nahulog ang loob kay Wang Xiukai, at hindi man lang pinapansin ang mga ginawa niya, bakit pa rin niya tinanggap ang kasal na ito? Sa kabilang banda, sa kusina, ang buong pamilya sa malaking bahay ay nakikinig ng nakataas ang tainga sa mga nangyayari sa labas. Nang marinig niyang kusa kong tinaasan ang dote sa 100 leyang, parang biglang nawala lahat ng lakas ni Shenping. Walang laman ang kanyang mga mata at napaupo siya sa sahig. Tapos na. Tuluyan ng tapos. Kanina sabi ko huwag mo akong hilahin. Habang ako ang nagbabantay kay Hanwen, mapipigilan ko pa siyang magsalita ng walang preno. Ayos na ngayon. Saan ako kukuha ng 100 tiles? Pagkalipas ng kalahating buwan, kailangang magbayad ng 20 tiles na buwis sa serbisyo. Naayos na niya ang lahat noon pa man. Kung hindi man, sasali siya sa hukbo. Para maiwan ang 20 tiles na iyon. At hahanapin pa ang kulang na pera. Kaya pa niyang kunin ang 25 ons. Pero ngayon, isang salita ko lang. Pinataas niya ng walang dahilan ang dowry hanggang 110. Punong-puno siya ng pagsisisi sa loob. Sisi niya ay dahil sa hindi niya dapat pinagkatiwalaan ako na magbabago. Na naging mas mabuti. Pero huli na ang lahat ng pagsisisi ngayon. Lahat ng sasabihin ay huli na rin. Sinasisi mo ako. Si Hanwen ang nagmungkahi ng dagdag na regalo. Ano nang kinalaman ko doon? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam ko nang maaga na baligtad ang iyong pag-iisip. Dapat nakinig na ako sa pamilya ko noong nakaraan. Makipaghiwalay sa iyo. Tapos na, naupo siya sa lupa ng may sama ng loob. Tahimik na umiyak. Nakita ni Shen Xiaoling ang pagtatalo ng mga magulang. Maingat niyang niyakap si Lu Qiulian. Huwag ka nang umiyak. Natakot ako. Tiningnan ni Shenping ang kanyang asawa at anak na nag-iiyakan na magkadikit. At naisip niyang nagkamali siya ng sinabi. Sakit sa puso. Mahal. Pasensya na. Huwag kang magalit. Sa mga taong ito, ako ang may pagkukulang sa iyo at sa anak natin. Akala ko ay nagbago na si Hanwen. Ngunit hindi ko inaasahan. 6 na buwan na ang nakalipas. Ninakaw ng aking bayaw ang pilak na hairpin na dot ng aking ina para sa akin. Naisip mo ba noon? Noong nakaraang ilang araw, ninakaw ng bayaw ang lahat ng pilak sa bahay. Naisip mo ba noon? Ako, bawat salita ay mahalaga. Nais ni Shenping na magpaganda, ngunit hindi makapagsabi kahit isang salita. Asawa na masipag at matiisin. Palagi niyang pinasasalamatan sa puso. At nararamdaman niyang marami siyang utang na loob sa kanya. Pero bilang panganay sa pamilya, maraming bagay ang hindi niya kontrolado. Lalo na ang mga huling salita ng ina bago siya pumanaw. Kailangan niyang alagaan ako ng mabuti. Ngayon ay nasa tamang edad na ako para magpakasal. Ngunit hindi pa rin ako nakakahanap ng asawa. At nagbabalak na sa buhay na ito ay si Wang Waner lamang ang pakakasalan. Kung hindi, sa halagang 20 leyang na dote, ano ang masama sa pagkuha ng sinumang dalaga sa baryo? Habang ang bawat isa sa pamilya Shen ay tila nawawala ng pag-asa. Ngunit nakangiti akong kumuha ng 1 peres ng chopsticks. Sweldo. Tama ang pagdating ninyo. Ngayon, umakyat ako sa bundok at nakakuha ng 1 ligaw na manok. Kumain tayo ng sabay bago umuwi. Waner. Nakakapagod ang nakatayo. Magsimula ka ng umupo sa tabi ko. Tinitingnan ako ni Wang Lizeng sa aking nakakaakit na anyo. Na talagang nakakapagpasaya sa kanya. Ngunit nang makita ang laway sa mga chopstick, bigla siyang nagkunot ng noo. Talagang hindi siya umabot. Talagang hindi siya nag-abot. Sweldo. Waner. Bakit hindi kayo kumakain? Para lang hindi ako mapahiya ni Hanwen. Anong pakialam kung hindi ka mapahiya? Isa ka lang walang hiya sa baryo. Handa akong ipakasal si Waner sa'yo. Sapat na ang biyayang nakuha mo sa 3 buhay mo. Ano ang iniisip niya? Sinasabi lang niya kung ano ang nasa isip niya. Sa kanyang pananaw, kahit anong sabihin, ano namang mangyayari. Basta't ako itong tanga. Hindi ba't kontrolado ako ng kanyang anak na babae? Ayos lang. Hindi mo ako pinapahalagahan. At sinabihan pa akong bastos. Kung malaman ito, saan mo ilalagay ang mukha ko, Hanwen? Paano pa ako makikisama sa baryo?
Itong kasal na ito. Ayoko na. Lang. Magsalita ka ng maayos. Pero pagkatapos mong pakinggan ang sinabi ko, napatigil siya sa lahat ng galaw. Ano? Hindi na. Ano? Hindi na. Hanwen, isipin mo ng mabuti. Sa reputasyon mong ito. Kapag nawala na ito, wala nang ibang pagkakataon. Sa oras na iyon, kahit na magmakaawa ka sa akin, hindi ko rin ipapakasal si Wan sa iyo. Naglalakas loob ka pang sabihing ako'y bastos. Tatay, kinansela ko na ang kasalang ito. Kahit ibigay pa si Wan ng libre, hindi ko siya papakasalan. Naglalakas loob kang hindi ako igalang. At tinawag mo pa akong bastos. Tatay, mabilis mo silang itaboy palabas. Pinilit na palabasin si Wang Lizeng at ang kanyang anak na babae. Nakatayo sila sa labas ng bakuran, nagkatinginan. Hanggang ngayon ay litong-lito pa rin. Kanina ba ayos pa naman ang usapan? Hindi ba sinabi na sa loob ng 7 araw ay makakakuha ng 100 tael na dote? Bakit bigla na lang silang nagalit? Tumingin si Wang Lizeng sa pintuan ng pamilya Shen na sumara ng malakas na klak. Nandidiri siyang dumura sa lupa. Talagang isa kang walang modo. Sinasabi mo pang nagbago ka na. Ganyang kasinungalingan, kayo lang sa pamilya Shen ang naniniwala. Walang modo. Sinasabi mo pa, ang 100 liang na nakuha mo na wala pa. Hindi ka pa ba kontento sa gulo? Wala tayong pera. Paano tayo makakatakas sa kagutuman? 3 araw na ang nakalipas. Biglang nagpadala ng sulat ang panganay na kapatid na isang senturyon sa hukbo. Sabi niya, magulo pa rin ang digmaan sa timog kanlurang hangganan. Mukhang hindi na nila kayang ipagtanggol ang lungsod. Pinag-uusapan na raw ng mga nakatataas ang pag-urong ng mga sundalo. 2 araw na ang nakalipas. Narinig din ni Wang Xiukai mula sa kanyang mga kaklase na maraming mga nakalikas na tao ang dumating saksiyan niyang. Ang mga nakalikas na ito ay nagdulot ng sunog, pagpatay at pagnanakaw sa lungsod. Walang ginawang masama. May mga tao na nakaligtas sa kamatayan na nagsabi na ang Xianyang ngayon ay puno ng mga patay. Dugo ang umaagos na parang ilog. Ito ay naging impyerno sa lupa. Nasa Anyang City kami. Katabi lang ng Xianyang City. Kaya 1 araw na ang nakalipas. Napag-usapan na ng pamilya Wang Lizeng ang tungkol sa pagtakas. Gusto nilang makuha ang benepisyo mula sa kasal ng 2 pamilya. Bago sila umalis, ngunit hindi nila inaasahan. Hindi ko akalain na sasabihin kong hindi na ako mag-aasawa. Si Wang Lizeng ay may malungkot na mukha. Sa pagkakataong ito, pupunta sa pamilya Shen. Dapat sana ay umaasa siyang makakakuha ng kahit kaunti. Kung hindi, ayos lang. Ngunit ang naiisip niya noon ay ilang dosenang tael. Ngayon, buong 100 tael na ito. Saan ko alam na biglang magiging baliw si Hanwen? Ang dami mo ng beses nakipag-ugnayan sa kanya. Pinakakilala mo siya. Nasa tabi ka pa rin pero hindi mo ako pinigilan. Ako, naiinis din siya sa puso niya. Kahit nagwapo ako, hindi ko pa rin mabago ang pagiging salbahe ko. Ang gusto niya ay isang mahinahon at edukadong lalaki. Wala talagang magandang nararamdaman sa mga pasaway. Kaya tuwing pupunta ako sa kanya, para patunayan ang kanyang sarili, lagi niyang kasama si Ginoong Wang. Kapag nandyan si Ginoong Wang, wala na siyang oras para pagtuunan ng pansin ang aking mga emosyon. Alam ni Ginoong Lizeng kung ano ang ugali ng kanyang anak na babae. Sa araw-araw, si Wang Waner at si Wang Xiukai ay nakikita ng lihim. Pareho silang nagbubulag-bulagan. Dahil pareho rin silang hindi ako pinapansin. Iniisip nila na si Wang Xiukai lang ang karapat-dapat para sa kanyang anak na babae. Bagamat medyo mahirap ang pamilya ni Wang Xiukai. Pero isa siyang mahusay na estudyante. Kung sakaling maibalik ang pagsusulit, maaari pa siyang maging isang jinshi. Kapag ang ginang ng bayan, sa mga panahong iyon, makikinabang din ang kanyang biyenan. Ang mga tao sa nayon na hindi sumasang-ayon sa kanya bilang pinuno, ay lahat ay ikukulong sa bilangguan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi na ito magiging posible. Ngunit kahit nasa tagutom, may isang estudyanteng manugang sa tabi. Mas magiging maginhawa rin sa daan. Ngayon ang pinakamahalaga. Paano makuha ang 100 liang na regalo mula sa Shen family? Kapag nakuha na natin. Anong paraan? Pag-uwi natin sa baryo, magpapalabas tayo ng balita. Sasabihin na pagkatapos ng 7 araw, magpapakasal ka kay Wang Xiukai. Dahil sa tapat na pagmamahal ni Hanwen sa'yo. Hindi siya maaaring walang reaksyon kapag narinig niya ang balitang ito. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya sa'yo. At hihilingin na pakasalan mo siya. Ang 100 lay ang nadote. Madali mo lang makukuha iyon. Talagang matalino ka. Ang mag-amang Wang Lizeng ay nakaupo sa kariton ng baka pauwi sa nayon. Kumikislap ang abako sa pagbibilang. Sila ay tiyak. Sa loob ng 7 araw, dadalhin ko ang 100 pilak na dote.
at magpapakasalang kusang loob. Sa kusina ng pamilya Shen, handa na si GQ Lian na sumugod at pagsabihan ako ng malakas. Nang ilayo ni Shenping ang kamay niya na humahawak sa kanya, narinig ko ang sinabi ko sa likod. Bigla akong napatigil. Nagtanong si Lu Qiulian na naguguluhan. Tatay ng bata. Narinig mo ba ng malinaw? Narinig mo ba ng malinaw? Ah! Bakit mo ako hinahawakan? Ha ha ha! Hindi ako nagkakamali. Sabi ng maliit na bayaw na ayaw na niyang magpakasal. Yung 100 lei ang naregalo sa kasal. Di na yata magiging bisa. Pero si Shenping ay hindi ganoong kasaya. Tumingin lang siya sa kanya ng walang emosyon. Punong-puno ng pag-aalala sa puso. Natatakot siya na ako'y nagkakaroon ng biglaang ideya. Ngayon ay nagkakaroon ng gulo. Hindi na kailangang kunin ang 100 tael. Ngunit ngayon, naiinis si Wang Lizeng. Kahit na gusto mong kunin ang 100 tael para pakasalan si Wang Waner, maaaring hindi mo na siya makuha. Naisip niya. Nagsimula siyang maglakad ng sabay-sabay. Naglakad ako ng mabilis papunta sa bulwagan. Lang. San lang. Ang kasal ay isang mahalagang bagay sa buhay. Hindi ito dapat gawing biro. Alam mo ba kung ano ang sinabi mo kanina? Siyempre alam ko. Sabi ko, hindi ko na pakakasalan si Wang Waner. Tay, 100 tael yon. Kung may ganitong pera, anong klaseng babae ba ang hindi ko kayang pakasalan? Kahit anak ng opisyal, kaya ko ring pakasalan. Sa bayan ng mga plum blossom, ang dowry para sa babaeng ikakasal ay maliit lang. 5 libra ay mataas na ang presyo. 20 libra. Pwede ka nang magpakasal sa isang babae sa bayan. Hindi ito pambabola ko lang. 100 libra. Talagang mapapangasawa mo ang anak ng opisyal. Ikaw lang ang taong walang utak na alipin. Kaya nakikinig kay Wang Waner. Tatay, yung mga kalokohan na ginawa ko noon. Pagkatapos kong magising mula sa koma, talagang na-realize ko na mali ako. Tunay ang aking pagsisisi. Ngayon, pumunta si Wang Waner at ang tatay niya sa bahay. Hindi naman talaga siya tapat na gustong ipakasal sa akin. Nandito lang siya para sa pera ng pamilya namin. Isang babaeng ganito na puno ng kasakiman. Mas mabuti pang huwag na lang. Asawa. Nakita mo ba sa langit? Sa wakas, lumaki na ang aming si Erlang. Hindi niya ako niloko. Si Shenping na galing sa kusina ay aksidenteng nakarinig ng usapan na ito, na may buong gulat na mukha. Hindi pa makariyak. Hawak ang balikat ko at seryosong nagtanong, Erlang, kung hindi mo pakakasalan si Wang Waner, bakit kailangan itaas ang dote sa 100 liang kanina? Siyempre, para lokohin sila. Kung naglakas loob silang humingi ng 100 liang, dapat nilang isipin na tatanggihan ko sila sa harap. Kapag natapos na ang usaping ito, alam na ng buong bayan na si Wang Lizeng ay humihingi ng 100 liang na dote para sa kanyang anak na babae. Sabihin mo, sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na pakasalan siya? Si Shenping ay tuluyan ng naniwala ngayon. Wala na siyang kahit kaunting balak na pakasalan si Wang Waner. Agad siyang huminga ng maluwag. Hindi niya naramdaman na sobra ang ginawa ko. Noong edad ko siya noon, may asawa na at mga anak na siya. Pero ako, nasayang ang ilang taon dahil kay Wang Waner. At sa huli, parang nagbuhos ng tubig sa walang laman na basket. Hindi lang iyon. Si Wang Waner ay palaging pribadong pinapapunta ako sa bahay para magnakaw ng pera. Para bumili sa kanya ng mga panahong uso na blush at bagong tela. Alam ng lahat na mayaman ang pamilya ni Wang Lizeng. Pero sino ang makakapagsabi na ang suot ni Wang Waner at ang makeup niya ay pawang pera mula sa pamilyang Shen? Kahit ang karne na madalas lumalabas sa hapagkainan ng pamilya Wang Lizeng ay galing sa mga hayop na nahuli ng tatay ko sa bundok at ipinadala roon. Kadalasan ay kalahating piraso, o minsan ay buong piraso na ibinibigay kay Wang Lizeng. Dahil sa kasunduan ng dalawang pamilya, palagi siyang nagbubulag-bulagan sa bagay na ito. Kung hindi, paano magiging ganito kahirap ang pamilya Shen? Ikaw ay mas matalino at mas mapanlikha kaysa sa kapatid. Mabilis ang iyong pag-iisip. Ngunit huwag ka masyadong malungkot. Si Wang Waner ay hindi angkop na kapareha. Sa hinaharap, ako at ang ama ay tiyak na makahanap ng mas magandang babae para sa iyo. Para maging asawa mo. Walang pagmamadali sa aking kasal. Paano ka hindi mag-aalala? Gaano katagal ka nang naabala ng asong babae na si Wang Waner? Hindi mo na dapat palampasin ang tamang edad para magpakasal. Sa panahong ito, dapat ikasal ang mga babae sa edad na 14 o 15. Ang mga lalaki ay pwedeng maghintay ng ilang taon. Sa edad na 16 o 17, dapat ikasal na. Ako ay 17 na. Sa mata ng kuya, kung hindi ako magpapakasal agad, maging matandang binata na ako. At bilang kuya niya, mas marami siyang iniisip.
Ang mga anak ng mabubuting pamilya ay nag-aasawa ng maaga. Kung hihintayin ko pa ng ilang taon, baka mga naiwan na lang ang makuha ko. Para sa kanya, na sobra ang pagmamahal sa kapatid. Hindi talaga pwede ito. Kahit naging pasaway ako noon. Sa paningin niya, karapat-dapat pa rin ang kapatid niya sa kahit sinong mabuting anak na babae. Katatapos lang niyang magsalita. Agad na tinakpan ni Shenping ang bibig niya. Nagtatago ng sulyap sa akin. Nakita ang aking mukha na kalmado. Kaya dahan-dahang nakahinga ng maluwag. Lang, hindi ko sinasadya na magsalita ng masama tungkol kay Wang Wan. Nagmamalasakit lang ako para sa iyo. Hindi ito makatarungan. Dahil dito, nagkamali ako sa mga salita. Kuya, hindi ka nagkamali. Sa harap ko. Huwag ka nang mag-ingat. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo lang. Ngunit kakalabas ko lang sa isang nakababahalang sitwasyon. Sa ngayon, wala akong interes sa pag-aasawa. At ang pinakamahalaga ngayon, naghahanap ng paraan para makalikom ng 20 tael na buwis sa serbisyo. Ngayon, sobrang kapos na ang pamilya namin. Huwag nang pag-usapan ang 20 tael. Kahit 2 barya ay wala kaming maibigay. Kahit ibigay na ang sahod ng kuya sa 2 buwang pagtatrabaho bilang karpintero. 2 tael lang ang makukuha. Halos gumaling na ang sugat sa aking binti. Bukas ay aakyat na ako sa bundok para mangaso. Kung maswerte, sa loob ng kalahating buwan makakakuha na ng 20 taels. Hindi pwede. 100 araw ang kailangan para gumaling ang sugat at bali. Ama, mahalaga ang pagkita at pagbabayad ng buwis. Pero mas mahalaga ang iyong mga paa. Kung masira ang mga paa mo, hindi na ako makakakuha ng pera sa hinaharap. Paano na ako magiging mayabang sa baryo? Paano ako magiging mataas ang tingin sa harap ni Najhang Ergaw? Mas mabuti pang turuan mo akong manghuli, itay. Ngayon umakyat ako sa bundok at sinubukan. Mukhang maganda naman. Medyo mayabang. Ang Little Hot Mountain ay talagang puno ng panganib. Kahit ngayon, kailangan pa rin niyang gumamit ng tungkod sa paglakad. Pumasok sa gubat para manghuli ng hayop ay parang pagpapakasawi na rin. Ako ay iba. May sistema ako ng pagbibigay hula. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa kapahamakan. Natutulungan nitong mapanatili ang kaligtasan. Pero sobrang misteryoso nito. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila. Akala ni Shen Huaishan na talagang nagbago na ako ng lubusan. Nang marinig niya ang mga sinasabi ko, naisip niyang nag-iisip lang ako ng labis. Pareho pa rin ako. Walang pagbabago. Walang talento sa pangangaso ang kuya sa bahay. Kaya't naghanap siya ng trabaho bilang karpintero sa bayan para sa kuya. Dati, ako'y isang walang kwentang tao. Nang aabuso lang. Wala na siyang pag-asa sa 2 anak niya. Handa na silang mag-aral manghuli at mag-ensayo. Ngayon, sa wakas, gusto kong matutunan ang pangangaso mula sa kanya. Ano man ang nasa isip ko. Bilang ama niya, suportado niya ng buong puso. At sa tingin niya, nang unang pumasok ako sa bundok, nakakuha ako ng ligaw na manok. Ito ay dahil sa likas na talento at swerte. Pwede. May swerte ka, bata. Talagang angkop ka sa ganitong uri ng trabaho. Sa totoo lang, hindi umaasa si Shen Huai na makakakuha ako ng pera sa pangangaso. At lalo na, hindi siya umaasa na makakakuha ako ng 20 tael sa loob ng kalahating buwan. Tungkol sa 20 tael na buwis sa trabaho. Parehong nag-aalala sa kanyang mga paa ang 2 anak. Kaya pansamantala siyang magpapagaling ng ilang araw sa sugat niya. Pagkatapos ng ilang araw kapag walang tao sa bahay, magkakaroon siya ng pagkakataon na pumasok sa bundok para manghuli. Kung sakaling hindi pa rin sapat ang pera, bebenta niya ang 2 ektarya nilang lupain. Sa madaling salita, bawat isa sa pamilya ay may responsibilidad. Hindi pwedeng mawala ang kahit isa. Pumasok na si Lukyulian. Nang marinig na tumututol ang pamilya sa pagpasok ni Shen Huaishan sa gubat para manghuli, bigla siyang nalumbay. Tumingin siya sa mga mata ni Shenping. At hindi niya namamalaya na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Isang kamay ay nakasandal sa kanyang malaking tiyan. Ang isa namang kamay ay mahigpit na humahawak sa dulo ng damit ni Shenping. Mahigpit na hinawakan ang lailayan ng damit ni Shenping sa isa pang kamay. Hindi naman siya walang puso. Pinilit ang lagnat na binti ng lolo na pumasok sa bundok para manghuli. Talagang may nangyaring masama sa bahay. Maliban kay Shen Huaishan, walang sinuman ang makakatulong. Naintindihan ni Shenping ang iniisip ng asawa niya. Agad siyang nagsalita at pinagsabihan. Nakapag-usap na tayo tungkol dito. Sa takdang panahon, pupunta ako sa serbisyo. Hindi pa gumagaling ang sakit sa binti ng tatay. Hayaan mo siyang pumasok sa gubat para manghuli. Iyan ay hindi pagiging mapaggalang. Mas pipiliin pa niyang magserbisyo. Mamatay sa laban sa digmaan. Kaysa ipagsapalaran ang buhay ng tatay para sa 30 tael na pilak. Sapat na. Tigil na. Manahimik ka. Kung mag-usap lang kayo ng mag-asawa ng pribado, ayos lang. Pero harap ko, sinabi ninyo iyon. Parang sinisisi mo ako.
Tinitingnan ko siya bilang isang kuya na sobra ang pagmamahal sa kapatid. Pero ang dami kong hindi masabi sa puso ko. May ganitong tatay at kuya. Hindi nakapagtataka na naging spoiled ang tunay na katawan. Ngunit sa harap ng isang pamilya na tunay na nagmamalasakit sa akin, talagang na-warm ang puso ko. At nagsimula na akong mag-isip ng mabuti. Paano ko kaya makakakuha ng 20 tael na pilak sa loob ng kalahating buwan? Isang grupo ng mga tao na may kanya-kanyang balak. Naging mabigat ang atmosfera sa loob ng bahay. Sa huli, si Shen Huaishan ang nagbukas ng usapan. At pinayagang bumalik ang lahat sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Ako lang ang iniwan niya. Para samantalahin ang liwanag bago tuluyang lumabo ang gabi. At turuan ako ng mga batayang kaalaman sa pangangaso. 3 hula ngayong araw ay lahat tungkol sa pangangaso. Kaya naman masigasig akong natuto. Napansin din ni Shen Huaishan ang aking kasipagan. Mas naging maingat ang pagtuturo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Gamit ang aking isip, inilabas ko ang sistema ng pagbabatid. Ngayon nakapalaran. Pantay. Kaunting swerte. Sa latsian ng bundok siya umao. May isang 3 taong gulang na ginseng. Ngayong araw ay pupunta upang maghukay. Maaaring magkaroon ng magandang ani. Medyo delikado. Maliit na bundok ng sombrero, itim na yungib. May isang sugatang baboy ramo na nag-iisa na naghahanap ng pagkain. Maari kang magdala ng pana. Maaaring may makuhang ani. Pero mag-ingat sa pagbawi ng baboy ramo. Napakalaking panganib. Isang bangin sa timog kanluran ng Little Hot Mountain. Katatapos lang manganak ng isang ina wolf ng 3 supling. Mahina ang katawan. Mahina ang katawan. Maaaring magdala ng pana at pumunta. Maaaring may makuha kang bunga. Pero kailangan mag-ingat sa pagganti ng inang lobo. Mukhang hindi naman araw-araw nagbabago ang laman ng kapalaran. Sayang. Akala ko pa naman makakatsamba ako sa kapalaran. Kikita sana ako ng 20 liang sa kalahating buwan. Sundalo, mukhang wala na akong pag-asa ngayon. Napabuntong hininga ako. Maliit na panganib. Kahapon ay katamtamang panganib. Bakit ngayon ay naging maliit na panganib? Nasugatan ang baboy ramo. Ang nilalaman ng orakulo ay hindi nagbabago araw-araw. Ngunit ito ay tinutukoy batay sa sitwasyon ng biktima. Tungkol sa tiyak na pamantayan ng pagtatasa. Baka ito ay batay sa aking kakayahan sa labanan. Sa tingin ko malaki ang posibilidad nito. Pagkatapos ng lahat, dati ay isang senturyon ang tatay ko sa hukbo. Noong hindi pa ako ganoon karebelde ilang taon na ang nakalipas. Natuto ako ng ilang diskarte mula sa tatay ko para sa sarili kong proteksyon. May alam akong kaunting pangkaraniwang kasanayan sa pakikipaglaban. Kahit na nakita ko ang 2 salita na maliit na panganib sa pangalawang palatandaan. Pakiramdam ko ay delikado pa rin. Iyon ay isang mabangis na baboy ramo nga naman. Kahit na nasaktan, hindi mababago ang katotohanan na ito ay isang baboy ramo. Sa kabila ng kaunting kakayahan ko, na manghuli ng baboy ramo. Kahit na hindi ako mamatay, tiyak na hindi ako ang makakalaban nito. Kung sakaling magtagumpay akong mahuli ang baboy ramo na ito, talagang malaki ang kita. Ibebenta ito sa bayan. Kahit papaano, makakakuha tayo ng 1 o 2 pilak. Kailangan talaga namin ng pera sa bahay. Bagamat may naisip ako. Pero sa huli, pinili ko pa rin ang unang siglong palatandaan. Dahil napansin ko ang mga salitang napakarami sa palatandaan. Kahit na hindi ko kilala ang mga halamang gamot. At wala akong ideya kung magkano ang halaga ng isang 3 taong ginseng. Karapat-dapat na ganito ang babala ng sistema. Siguradong hindi mababa ang halaga nito. Maayos ang aking plano sa isip. Tumayo ako at nagsuot ng damit. Dahil busog ako kagabi. Hindi ako gutom ngayon. Kinuha ko ang pana. At ang basket sa likod. May pala pa. Pumunta na tayo sa Little Hot Mountain. Pero bago makalabas, tinawag siya ni Luculian, na maaga nang nagising at nagluluto ng almusal para sa buong pamilya sa kusina. Erlang, nais mo bang pumasok sa bundok para manghuli? Kumain ka muna ng almusal bago pumunta. Tinitingnan ako ni Luculian na handang-handa na may mukha ng pagkabigla. Noon, ako, ay palaging natutulog hanggang tanghali. Ngayon, nagising ako ng napakaaga. Sabi ng matatanda sa baryo, kapag dumaan ang tao sa malalaking pagsubok, ay bigla siyang tumatanda sa isang gabi. Nagbago na siya kumpara dati. Mukhang talagang nasaktan ng husto si bunso ng kapatid ng asawa ni Wang Waner. At naalala pa niya ang sinabi ni Shen Ping kagabi. Naramdaman niyang bilang manugang na babae. Dapat mas pagtuunan niya ng pansin ang bunso ng kapatid ng asawa. Kahit na hindi pa nagmamadali si Hanwen na magpakasal. Ngunit bilang panganay na manugang, parang ina siya. Kailangan niyang ayusin ang kasal na ito. Siyempre, hindi ko alam ang mga plano niya sa puso niya. Sumagot siya. Hindi ako gutom. Papasok ako sa bundok sandali. Kung tapos na ang almusal, wag mo na akong hintayin. Erlang, papasok ka na naman sa bundok.
Huwag kang mag-alala tungkol sa buwis sa serbisyo. May paraan sa bawat problema. Ako at ang tatay ay maghahanap ng solusyon. Akala ni Shenping na nag-aalala ako tungkol sa buwis sa serbisyo. Tahimik niyang pinatingin ng matindi si Lu Qiulian sa kusina. Puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Galit siya kay Lu Qiulian sa puso niya. Pakiramdam niya ay mali ang sinasabi nito. Kailangang bang banggitin ang usapin ng buwis sa paggawa sa harap ni Erlang? Talaga ba? Pinalulubha pa ang loob ni Erlang. Kailan lang ay gumaling na siya. Ngayon ay nasaktan muli dahil sa pag-ibig. Parang pinapahiran pa ng asin ang sugat ni Erlang. Si Lu Qiulian ay nasa kusina. Napuno ng sama ng loob ang mga mata niya. Nakita ko ang ekspresyon ng mag-asawa. Kaya agad akong nagsalita para ayusin ang sitwasyon. Kuya, hindi kasalanan ni ate. Ako mismo ang nagpasya na pumasok sa bundok para mangaso. Iniisip ko kasi kahapon ay swerte ako. Kaya naisip kong subukan ulit ngayon sa bundok. Sa aking alaala, ang relasyon ng kuya at manugang ay palaging maayos. Tanging sa mga bagay ko lamang. Sila nag-aaway ng walang humpay. Kung hindi, dahil sa ganitong uri ng walang silbi na tao sa bahay. Matagal nang nakinig ang manugang sa pamilya niya. At nakipaghiwalay na kay kuya. Noong panahon ng dating walang pakialam. Ngayon, ako. Ayaw kong magpatuloy ang pagtatalo nila dahil sa akin. Dito lang ibinalik ni Shenping ang kanyang tingin. Ngunit lumapit pa rin siya at humarang sa akin. Hindi naman kailangang magmadali sa bundok. Kumain muna tayo. Sasamahan kita. Maaaring manganak ang nakatatandang kapatid na babae anumang oras. Hindi dapat walang taong malapit sa akin. At saka, hindi talaga ako gutom. Habang hindi pa mainit ang araw, mas mabuti nang pumasok sa bundok ng maaga. Kung gutom ako, babalik na lang ako mamaya. Pumunta ako para sa ginseng na itinuro ng orakulo. Kung sana sumama si Shenping sa akin, magdudulot lang ito ng maraming problema. Kung magdududa si Shenping, hindi ko rin siya madaling mapapaliwanag. Sapagkat unang beses pa lang na pumunta sa bundok at nakahuli ng manok sa gubat. Masasabing swerte iyon. Pero paano ang pangalawa? Hindi ko siya babantayan ng mababa. Dahil lang sa pagiging tapat at simple ni Shenping. Ang pagkakaroon ng sistema ng pagbabayang ito ay masyadong misteryoso. Kahit na pamilya, hindi ko maaring ipaalam sa kanila. Kahit na ang tatay ay nagpapagaling sa bahay. May hangganan pa rin sa pagitan ng lalaki at babae. Kung si Lu Qiulian ay talagang manganganak, tiyak na magkakaroon ng maraming abala sa mga bagay-bagay. Habang siya ay nag-iisip tungkol dito, mabilis akong tumakbo palabas ng bakuran. Habang papunta ako sa maliit na bundok ng sombrero, isang maliit at magandang anino ang sumunod sa akin. Tio, may karne pa ba tayo ngayon? Susubukan ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, hindi na ako lumingon pa at umakyat sa maliit na bundok ng sombrero. 5 taon nang tigang ang Xinhua Village. Hindi ito biro. Kahit maagang gumising ako, pakiramdam ko halos 40 grado na ang temperatura ng katawan ko. Kakapasok ko pa lang sa bundok, basang-basa na ang damit ko sa pawis. Dahil sa karanasan kahapon, sigurado akong wala ng tao sa paligid bago. Diretso kaming nagtungo sa direksyon ng ginseng ayon sa gabay ng orakulo. Halos 1.5 oras kaming naglakad. Sa wakas, nakarating din kami sa latsean ng bundok Xiaomao. Leishan daw ito. Pero nitong 5 taon, sobrang init dito. Ang daang taong balon sa entrada ng nayon, halos wala ng laman. Sapat na lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng buong nayon. Lalo na itong lasyan, wala na talagang tubig. Matagal lang natutuyo hanggang sa ilalim. Sa mga lugar na direktang sinisikatan ng araw, ang lupa ay pumutok ng hanggang 2 pulgada ang lalim. Ang halamang ginseng ay tumutubo sa ilalim ng isang matandang punong mataas. Ang halamang ginseng ay tumutubo sa ilalim ng isang matandang punong mataas. Dahil may lilim na nagtatakip mula sa puno. Dagdag pa rito, dati itong lesyan. At may mga lumot na tumutubo sa paligid. Medyo malambot ang lupa dito. Naglibot ako ng 1 beses. Nahanap ni Kingshun ang lugar na tumutugma sa ginseng sa loob ng orakulo. Kinuha niya ang mga kagamitan na inihanda na. Unang gamit ay ang pulang lubid. Bagaman hindi ko alam bakit kailangang itali ang ginseng gamit ang pulang lubid kapag hinuhukay. May sabi ang matatanda. Takot daw na magkaroon ng isip ang ginseng at tumakas. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganitong pamahiin. Mas mabuti nang maniwala na mayroon kaysa sa wala. Sa anumang kaso, dagdag na hakbang lang ito. Naglagay ako ng baw sa ginseng. Bago ko kinuha ang pala at nagsimulang maghukay. Akala ko madali lang ang paghukay ng ginseng. Mas madali pa kaysa sa pangangaso. Ngunit nagbawas ako ng balakang at naghukay ng 2 oras. Sakit ng likod at balakang. Basang-basa ng pawis ang lupa sa harap ko. Bago ko pa man maalis ang isang buong ginseng. Nakakapagod. Talagang hindi ito gawa ng tao. Kung alam ko lang na ganito kasakit, mas pipiliin ko pang manghuli ng baboy ramo.
Pero nang naisip ko ang dalawang salitang mali sa sagradong palatandaan, agad kong pinatay ang ideyang iyon. Isa akong taong gusto ng katiyakan. Hanggat hindi ko pa lubos na nahasa ang sarili kong kakayahan. Hanggat hindi pa nagbabago ang kapalaran mula sa maliit na malas patungo sa normal o maliit na swerte. Hindi ko ipapusta ang buhay ko. 10 sa 9, talo sa sugal. Isa lang ang buhay. Sa pagkakataong ito, sinuwerte lang ako. Binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon para magsimulang muli. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa ako ng ganitong swerte sa susunod? Ang dami kong iniisip sa utak ko. Pero abala pa rin ang mga kamay ko. Medyo nagpapasalamat din ako. Dati kasi, nakita ko sa mga short video kung paano iniingatan ang ginseng noong sinaunang panahon. Kaya bago ako umalis ng bahay, sinadya kong kumuha ng maraming abo mula sa kalan. Nakakapigil ng kahalumigmigan. At nakakapagpanatili ng ginhawa sa ginseng. Nang hindi ito matuyot, kapag naayos ko na ang ginseng, tanghali na, nakuha na ang ginseng. Maaari nang ituring natapos ang araw na ito. Walang silbi ang manatili pa sa bundok. Ininom ko na ang natitirang tubig sa aking tubig na lalagyan para mapuno ang tiyan ko. Kaya umalis na ako pabalik. Nakatira ako sa dulo ng nayon. Sa daan pa uwi, nakakita ko ng maraming mga taga-nayon na pauwi mula sa bukirin. Si Shen, ang bunso ng pamilya. Ngayon, parang sumisikat ang araw mula sa kanluran. Talaga bang pumasok siya sa bundok para manghuli? May nahuli ka bang anumang hayop sa pangangaso? Habang nagsasalita siya, napatingin siya sa akin. Ganito lang kaliit ang nayon ng Xinhua. Kahit anong mangyari sa nayon. Pagkalipas lang ng isang gabi, kinabukasan, siguradong alam na ng buong nayon. Kaya yung nahuli kong wild na manok sa Xia umauntiin kahapon. Ngayon, walang tao sa Xinhua Village na hindi nakakaalam. Lahat ay sabay na humahanga at nagsiselo sa aking swerte. Habang hindi maiwasang magbulong, na si Shen Jiawan ay talagang ang tulad ng sinasabi ng pamilya Shen. Nagbago na ang kanyang ugali. Ngayong araw na ito, siya pa rin ang tao. Ngunit ang kanyang sigla at espiritu ay ganap na nag-iba na. Libo. Nakita mo rin. Walang dala. Walang nahuli. Narinig ni Lilaw To ang sinabi ko. Nagtaka siya agad. May konting bukol ang isang binti niya. Noon, nakikita ko siya. Palagi nilang sinasabi si Li na parang bukol. Kung hindi man, tinatawag lang si Matandang Li. Pero ngayon tinawag pa siyang Tio Li. Tumingala si Matandang Li sa naglalagablab na araw sa langit. At bulong sa sarili. Ngayong araw na ito. Talagang lumabas ang araw mula sa kanluran. At may ilang tao sa tabi na hindi naniniwala na nagbago ako ng ugali. Si Chezhang at ilang mga babae sa baryo ay naglakad na magkasama. Mabilis na lumapit sa akin, magkasunod na hakbang. Nang curious, tinitingnan ang loob ng aking basket. Nang makita na walang laman ang basket, wag na nating pag-usapan ang mga nahuli. Kahit isang damo nga ay wala. Dahil dito, saka lang nila ibinalik ang tingin. Sa paningin ng lahat, ang hindi makakuha ng hayop sa bundok ay karaniwan na. Tulad na nangyari sa akin kahapon na nakakuha ng isang ligaw na manok. Talagang swerte lang iyon. Nagkunwari akong hindi ko napansin ang ilang mga babae na masaya sa aking kapalaran. Umiti at nakipagbiruan sa kanila. Mababa ang aking tono. Dahil dito, ang ilang mga babae na nag-aabang ng aliw ay napilitang manahimik. Wala na akong masabi pa. Bumaba mula sa bundok pabalik sa bakuran ng pamilya Shen. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo. Ibinagsak ko ang aking likod na basket sa lupa. Agad na may isang maliit na ulo na mausisa na lumapit sa likod na basket. Tio! Wala bang nahuli sa bundok? Wala tayong karne na kakainin ngayon. Sa totoo lang, may laman ito. Yung mga ligaw na manok kahapon. Niluto lang ni Lukyulian ang kalahati nito. Yung natirang kalahati, pinalitan niya ng bigas sa mga tao sa nayon. Talagang napakahirap ng buhay. 1 linggo na ang nakalipas. Sinabi na ng mga tindahan sa bayan kay Shenping. Walang trabaho nitong mga nakaraang araw. Pinapayagan siyang magpahinga sa bahay hanggang sa may abiso. Pero nitong kalahating buwan na bumalik si Shenping sa bahay, hindi rin siya naging walang ginagawa. Hindi talaga siya mapakali. Kapag may oras, nagbubuo siya ng mga basket at walis. Nakikipag-ugnayan sa mga maliit na trabaho. Para lang masuportahan ang pamilya kahit papaano. Tumahimik ka. Hindi ganoon kadali hulihin ang biktima. Ang mga mangangaso sa baryo ay nananatili sa bundok ng kalahating buwan. At madalas na walang nahuhuling dala pabalik. Pawis na pawis ang iyong tiyuhin. Tiyak na nagsumikap siya sa paghahanap. Bakit hindi mo pa siya binibigyan ng tubig? Tiyuhin, uminom ka ng tubig. Uminom ng tubig si ikalawang tito. Kahit may kaunting lungkot pa rin siya na hindi nakakain ng karne. Pero ang mga anak ng mahihirap, maaga talagang natututo sa buhay. Kaya lalo siyang naging masunurin. Totoo, sobrang uhaw na talaga ako. Hindi na ako nag-atubili. Isang lagukan lang, naubos ko agad ang tubig.
Sobrang init kasi ng panahon. Hinila ko ang damit na dumikit sa katawan ko. Hindi ako komportable sa buong katawan. Naisip ko pa na kailangan kong pumunta sa bayan mamaya. Kumuha ako ng isang timba ng tubig para maghilamos ng simple. Asawa ng bata. Ngayon, kakaunti na lang ang tubig sa bahay. Sapat lang para sa pagkain at inumin ngayong araw. Mamaya, hanapin mo si Lizeng at tanungin mo siya. Kung pwede ba tayong pumunta sa matandang balon sa baryo, isang araw ng maaga para kumuha ng tubig. Kung pwede ba tayong pumunta sa matandang balon sa baryo, isang araw ng maaga para kumuha ng tubig. Ang matandang balon sa baryo. Dati ay may 10 bukal dito. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay matindi ang tagtuyot. Ngayon, ang mga bukal na may tubig ay hindi umaabot sa 5. Mabuti na lang at hindi masyadong marami ang tao sa Xinghua Village. Hindi pa umaabot sa kalahati ng Wangjia Village. Mayroon lamang 60 pamilya. Kahit na ganito, napakahigpit pa rin ang supply ng tubig sa nayon. Natatakot ang mga nakatatanda sa angkan at ang mga pinuno sa labis na paggamit ng tubig. Walang magawa kundi magkasundo na hatiin ang tubig batay sa bilang ng tao. Tulad ng sa amin, may kabuuang 5 tao. Isang balde ng tubig lang ang makukuha araw-araw. Sapat lang ito para sa 3 pagkain sa isang araw. Ngunit araw-araw ay kailangan pang maglakbay pabalik sa balon para kumuha ng tubig. Nagkasundo na ang mga tao sa nayon na maaari nang kumuha ng 3 balde ng tubig sa isang pagkakataon. Ibig sabihin, sapat na ito para sa 3 araw. Kung may pera, maaari ring bumili ng tubig. Isang balde, 10 sentimo. Kailangan mong malaman, 4 na sentimo lang ang kailangan para makabili ng 1 kilo ng mais. 1 kilo ng baboy, 10 sentimo din. Karamihan sa mga tao sa nayon ay ayaw gumastos ng pera para bumili ng tubig. Sa kanilang pananaw, ang binibili nila ay hindi tubig. Sadyang ginto ito para sa kanila. Napatigil ako sa lugar ko. Nanghihintay ng nakabukas ang mata habang tinitingnan ang tubig na hawak ko. Noon, sa bahay, may taong walang pakialam na katulad niya. Isa sa kakaunting pamilya sa baryo na willing gumastos para bumili ng tubig. Pero ngayon, lahat ng pera namin, ninakaw ni original na tao. Walang-wala na kami. Yung balde ng tubig na hawak ko. Para pa rin sa pang-araw-araw naming gamit bukas at sa araw-araw. Isang sandali. Naramdaman ko lang ang malamig na tubig sa aking kamay. Na naging sobrang mainit. Pero sanay na akong maligo ng 2 beses sa isang araw sa Blue Star. Kahapon, sobrang late at pagod na pagod ako. Hindi ako nakapaligo. Kung hindi ako maliligo ngayon, magsasawa na ako sa sarili ko. Tungkol sa mga tao sa baryo na ganoon. Kumuha ng 1 timba ng tubig, basa ang tuwalya at punasan ang katawan. Hindi ko talaga gusto. Iniisip ko pa na hapon ay kailangan kong dalhin ang ginseng sa bayan para ibenta. Kaya nagsalita ako. Kuya, huwag mo na rin pahirapan si Lizeng. Mas mabuting gumastos ka na at bumili ng 2 timba ng tubig pa uwi na. Tungkol sa pera, utang muna tayo. Bibigyan ko siya pagbalik ko mula sa bayan. Saan ka kukuha ng pera? Huwag mo nang alalahanin yan. Sundin mo na lang ako. Ang tagtuyot ng panahon, maaaring manganak na ang hipag anumang oras. Magandang maghanda ng maraming tubig sa bahay. Walang masama rito. Tama si Erlang. Makikinig si Dalang sa kapatid mo ngayon. Habang tinitingnan ni Lukyulian ang kanyang biyena na sobrang nagmamalasakit sa akin, mayroon akong kaunting hindi pagkakaunawaan. Ngunit nang isipin kong tinitingnan ko ang sitwasyon mula sa kanyang pananaw, nawala ang kaunting hindi pagkakaunawaan sa aking puso. Biglang nawala. Sa huli, nagdala pa rin ako ng 1 timba ng tubig. At hinugasan ko ang buong katawan mula ulo hanggang paa. Swerte na lang at kahit pala isang tamad ang orihinal na katawan. Mahilig naman sa dangal. Kaya hindi naman marumi ang katawan. Pagkatapos maligo, ang ginhawa ng buong katawan. Malinis na rin ang tao. Pero di ko rin maiwasang maamoy ang aking hininga. Yung tubig na ginagamit ko sa paliligo ay nakalagay sa kahoy na timba sa labas ng banyo. Hindi talaga nasasayang kahit kaunti. Yung tubig na ito ay ginagamit muli, minsan pa nga hanggang 3 beses. Kung hindi pa madumi ang tubig, kailangan munang maglaba. Yung pangalawang gamit na tubig ay ginagamit pang pakain sa manok. O kaya ipumili ng mga pananim sa bukirin. Pupunta ako sa bayan. Walang pumigil sa pamilya ko. Alam din nilang walang silbi ang pagpigil. Bago umalis, kinuha ni Shen Huishan ang kalahati ng kaunting pera sa bahay. At ipinasok ang 10 barya sa aking kamay. Hawakan mo ang perang ito. Pumunta sa bahay ni Lizeng para magrenta ng kariton ng baka. Maagang umalis, maagang bumalik. Kung mahuli sa gabi, maghanap ng isang tindahan sa bayan para magpahinga ng 1 gabi. Taon ng matinding tagtuyot. Magulo ang panahon. Ngayon kapag nasa labas ang lahat. Iwasan ang paglalakad sa gabi kung maaari. Naiintindihan, tatay. Babalik ako ng bahay ng maaga. Sinundan ko ang daan sa alaala ko. Pumunta ako sa bahay ni Lizeng.
Sanay na si Lizeng na hiramin ko ang karwahe papuntang bayan. Kumuha siya ng 5 barya. Ngunit nang makita niya na ako lang mag-isa, at hindi kasama sina Zhang Ergao at Wang Jinbao, puno ng gulat ang mukha. Sanggol ng Shen. Bakit hindi mo kasama sina Zhang Ergao at ang iba pa ngayon? Tio Lizeng. Pinutol ko na ang relasyon ko sa kanila. Hindi na ako makikisama sa kanila. Sa mga bagay na gaya ng pagnanakaw ng manok sa baryo, wala rin akong itinago. Ang away namin ni Zhang Ergao. Mabilis o mabagal, malalaman ng buong baryo. Ang batang si Hanwen na to. Tinawag pa akong tito. Talagang nagbago na ang ugali ni Hanwen. Para sa aming baryo. Isang magandang bagay ito. Siyempre, hindi ko alam ang sinabi ko. Nagulat ng husto si Kazidan. Habang hinihimok ko ang karito ng baka, tinitingnan ko ang mga tuyot na puno sa gilid ng daan. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ako sa bayan. Ngunit ang bayan sa harap ko ay malayo sa alaala ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga dayuhan at mga manghihingi sa bayan ay biglang dumami. Nakarinig ako ng dahilan mula sa isang dayuhang negosyante. Noong mga nakaraang araw, maraming mga taong palaboy-laboy ang pumasok saksian. Nagsusunog ng huthot at nang aagaw sila sa lungsod. Gumagawa sila ng lahat ng kasamaan. Ako mismo ay nakaligtas mula roon. Hindi mo nakita ang eksena noon. Sabi nila, parang bangkay ang nakakalat kahit sobra pa. Hindi ba nag-alala ang gobyerno? Libo-libong mga palaboy. Paano kaya mapapamahalaan ng ilang tauhan ng gobyerno? Ginagawa na lang nila para magmukhang may ginagawa. Ilang araw lang silang nakatiis, hindi na kaya. Ayon sa mga chismis, ang mga palaboy ay pinapasok ng mga opisyal ng gobyerno. Kung hindi, may pader ng lungsod na humaharang. Kahit gaano pa kagaling ang mga palaboy na iyon, hindi sila makakapasok. Mukhang kilala kita, kapatid. Payo ko sa'yo, magmadali kang tumakas para iligtas ang buhay mo. Sa ganitong panahon, magulo na. Mag-uusap pa rin. Kailan pa tayo maghihintay? Nabili na natin ang lahat ng pagkain. Magmadali na tayo umalis. Pinagsabihan ng babae ang tindero ng harapan. Medyo nahihiya siya. Pero nang maalala ko ang sitwasyon sa lungsod ng Xi'an. Sa huli, hindi na siya nagdagdag ng salita. Agad silang umalis kasama ang buong pamilya. Pinanood ko ang kanilang pag-alis. Nabigla ako sa aking naramdaman. Akala ko ay tagtuyot lamang ito. Ngunit ang tunay na sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa aking inaasahan. Mas masahol pa kaysa sa iniisip ko. Isang sandali. Naisip ko agad si Wang Lizeng mula sa Wangjia Village na humingi ng dowry kagabi. Matapos ang maraming taon ng pakikisalamuha sa trabaho. Isang sandali, naisip ko na ang lahat. Sinadya ni Wang Lizeng at ng kanyang grupo na dumating sa hapon. Upang samantalahin ang pagkakataon na itaas ang halaga ng dowry matapos nakawin ang pera sa bahay. Noong panahong iyon, akala ko ay walang halaga. Ngunit nang pinagsama ang sinabi ng mga nagtitinda, naisip ko ulit. Baka matagal nang alam ng kapitan ng baryo ang tungkol sa pagdagsa ng maraming palaboy sa lungsod ng Xianyang. Malinaw na gusto nilang gamitin ang aming pamilya bilang biktima bago tumakas sa tagutom. Gusto nilang pagsamantalahan kami ng husto. Ang pagkamatay ng orihinal na tao. Baka may utos mula sa pamilya Wang sa likod nito. Ngayon, gusto pa nilang gamitin ang pangyayaring ito para itulak ang buong pamilya namin sa bingit ng kamatayan. Pamilya Wang. Itinatak ko ang utang na ito. Maghintay ka lang. Balang araw, babayaran ninyo ito ng 100 beses. Mabuhay muli. Pinahahalagahan ko ang buhay na ito higit sa sinuman. Ayokong mamatay muli. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon pa ako ng ganitong swerte sa susunod? Maaari bang mabuhay muli? Ang biglaang balitang ito ay nagdulot ng pag-aalala sa akin. Gusto kong agad na umuwi at sabihin sa pamilya ang tungkol sa lungsod ng Xianyang at magplano ng mga hakbang. Magulo na ang lungsod ng Xianyang. Hanggang kailan kaya kakayanin ang lungsod ng Anyang? Yung huling sinabi ng tindero, lalo akong naintriga doon. Ang lungsod ng Anyang at Xianyang ay parehong nasasakupan ni Haring Ling. Ngayon, ang matandang emperador ay ayaw pa ring ipasa ang trono. Mukhang ang bagay na ito ay sinadya talaga ni Haring Ling. Ang lugar na pinamumunuan ni Haring Ling ay hindi na talaga dapat manatili pa roon. Maraming naiisip sa ulo ko, pero hindi tumitigil ang mga hakbang ko. Naghanap ako ng isang klinika na abot kaya ang presyo. Diretso akong pumasok. Sa ngayon, hindi pa masyadong marami ang mga dayo at pulubi sa bayan. Konti pa ang nakakaalam ng balita. Kaya kailangan kong makapag-ipon ng sapat na pagkain bago pa maramdaman ng lahat. Ang nangyayari, kahit na talagang kailangan magtakas, mas mababa ang posibilidad na mamatay sa gutom sa daan. Sa isip na ito, pagpasok ko, direkta akong pumunta sa paksa. Ginoo.
Tumatanggap ba kayo ng ginseng? Hindi masyadong marami ang tao sa klinika. Narinig ng Ginoo ang sinabi. Nagulat na tumingin sa akin. Mura ang presyo sa tindahan niya. Madalas may mga tao mula sa mga kalapit na nayon na nag-aabot ng mga halamang gamot para ibenta. Ngunit kakaunti ang nakakahanap ng ginseng. Tulad ko na kasing bata. Halos wala na talagang ganun. Ngunit nagtagal lamang ang kanyang pagkamangha. Marahil akala niya ako ay nag-aasikaso para sa mga nakatatanda sa bahay. Tanggapin. Kuya. May ibebenta kang ginseng. 3 taong gulang na ginseng. Magbigay ka ng presyo, may-ari. CJ, tumango ang may-ari. Kinuha niya ang ginseng at tiningnan ng mabuti. Biglang lumitaw sa mukha ang pagkabigla. Napakagaling ng paraan ng pag-iimbak ng halamang gamot na ito. Buong-buo ang lahat ng mga ugat. Hindi ito kayang gawin ng simpleng mga taga-baryo na may kaunting kaalaman sa halamang gamot. Kahit ang doktor sa kanilang bahay. Kapag naghukay ng ginseng, hindi rin sigurado na hindi masisira ang mga ugat. Una, balak ng tagapag-imbak na bigyan ito ng karaniwang presyo para lang mapalampas. Pero pagtingin sa sitwasyon na ito, malalaman mong eksperto ang kabila. Buong-buo pa ang mga ugat. Pero 3 taong gulang lang ang ginseng. Hindi masyadong malakas ang bisa. Maaari ko lang itong bilangin sa presyo ng pangalawang klase. 1 punla ng ginseng na ito. Ibebenta ko sa iyo ng 5 tael at 235 wen. Ano sa tingin mo? Napansin ko ang biglang pagkapraning sa mukha niya. Agad ko iyong nakita dahil matalas ang mata ko. Sa totoo lang, nang marinig ko ang presyo na mahigit 5 liyang. Nagulat na talaga ako sa loob-loob ko. Hindi ko lang ipinakita. Kaya pala nakasulat sa hula na masagana. Hindi lang basta masagana ito. Maghukay pa tayo ng 3 pang punong kahoy. Matutugunan na natin ang bayarin sa utang na 20 liyang. Sobra pa nga minsan. Nakangiti ako sa loob. Salamat at pinili ko ang unang taya sa horoskopo. Kung pinili kong manghuli ng baboy ramo, kahit manalo ako, maibebenta ko lang ito at makakakuha ng higit 1 leang na pila. Huwag nang banggitin pa ang panganib na masaktan. Baka hindi pa nga sapat ang pera para magpagaling. Sa isang iglap, nawala ang pagod mula sa paghukay ng malaking bahagi ng ginseng. Tanging kagalakan na lang ang natira sa puso. Hindi pwede. 10 tael ng pilak. Kapatid, saan ka pa magbibigay ng ganitong presyo? Sabi mo na lang kung tatanggapin mo o hindi. Tatanggapin ko naman. Pero sobra naman ang presyo mo. 5 taels pataas at 10 taels. Malaki ang pinagkaiba niyan. Ang dagdag na 4 na taels na pilak. Sapat na para sa gastos ng isang karaniwang pamilya ng mahigit kalahating taon. Hindi nagbigay ng pahintulot ang may-ari. Kinuha ko ng direkta ang ginseng mula sa kanyang kamay. Muli itong binalot at umalis. Kapatid, may halaga pa ba ang presyo? Sobrang mahal ang 10 tael na pilak. Bagaman buo ang ugat ng ginseng na ito. Mababa ang taon nito. Hindi ko rin hihingin sa'yo ng sobra. 7 tael. Sapat na ang 7 tael, di ba? Hindi pa rin ako tumitigil. Pagkatapos ng pagsusuri, lalabas na ako ng pintuan ng klinika. Walang kahit kaunting balikan. Naalala ng may-ari na kamakailan ay maraming mayayamang pamilya ang kumukuha ng ginseng. Nagpasya ng matatag. Muling sumigaw. 8.5. Talagang hindi na pwedeng dagdagan pa. 8.5. Talagang hindi na pwedeng itaas pa. Kung gusto mo pang ibenta, ibenta mo na. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Tapos na, malinaw ang nasa isip ko. Ito na ang pinakamataas na presyo na kayang ibigay ng may-ari. Hindi na rin siya pipilitin pa. Bumalik ako sa harap ng counter. Tinitingnan ko ang may-ari na nakangiti pero halatang nasasaktan. At muli kong sinabi ng may ngiti. May-ari, ayoko na ng kalahating piraso, sige na. Kailangan mo lang akong bigyan ng 8 liang na pilak. Tapos libre mo pa akong bibigyan ng 2 bote ng gamot para sa sugat. Ano sa tingin mo, pwede ba? Ang 1 bote ng gamot para sa sugat ay hindi bababa sa kalahating liang ang halaga. Lugi na nga ako sa transaksyong ito. Pinakamadami, 1 bote lang ang maibibigay ko sa'yo. Dagdagan ko pa ng 8 liang na pilak. Hindi pwede. Kailangan ay 2 bote. Kung hindi, hindi ko na itutuloy ang negosyong ito. At saka, hindi ka naman malulugi, Ginoo. Sa hinaharap, sa tuwing makakakuha ako ng mga halamang gamot, ikaw ang unahin kong pagbentahan. Batang lalaki, mukhang natatakot na ako sa'yo. Ayos, napagkasunduan na. Sa susunod na makakita ka ng ganitong magandang halamang gamot, unahin mo akong pagbentahan. Agad akong pumayag. Sa huli ay may 2 tael ng pilak at 2 bote ng gamot para sa sugat. Masayang lumabas ng klinika. Tungkol naman sa pangakong ibinigay ko sa may-ari. May bahagyang pakiramdam ako na hindi ako magtatagal sa bayan ng Xinhua. Kung sa mga susunod na araw ay may makukuhang halamang gamot pa,
Isasaalang-alang ko ang medikal na klinika na ito. Hindi ko rin nakikita na may mali dito. Mula pa noong unang panahon ang kalakalan ay laging tungkol sa kita. Hindi ako naniniwala na malulugi ang may-ari ng klinika sa transaksyong ito. Kung ano-ano lang, konting kita lang ang mawawala. Pagkatapos kong lumabas ng klinika, diretso sa tindahan ng bigas sa bayan. Lahat ay katulad ng inaasahan ko. Ngayon ay panahon ng pagtatanim. Karamihan sa mga tao sa nayon ay abala sa pag-aani. Bihira ang pumunta sa bayan. Kahit na may dumating, walang makakapansin kung ano ang bago sa bayan kumpara sa dati. Kahit na makita ang mas maraming tao sa kalye. Isipin mo na lang na nagnenegosyo tayo. Hindi naman talaga ako nag-iisip ng labis. Kaya ngayon, kaunti na lang ang nakakaalam na magulo na ang Sianyang. Napakabihira. Nalaman ko lang ito, dahil swerte lang ako. Ngunit ang kaunti ay hindi nangangahulugang wala. May mga tao pa ring may matalas na balita, na nagsimula ng kumilos. Ngunit limitado lamang ito sa mga mayayamang negosyante at mga opisyal sa bayan. Hindi pa alam ng may-ari ng bodega ng bigas na malapit na ang panganib. Nakikita ang maraming katulong ng mga mayayamang pamilya na bumibili ng malaking halaga ng bigas at langis. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay halos umabot na sa langit. Sa suot ko na ito, hindi talaga ako mukhang mayaman. Noong una, nag-aalala pa ako na baka masyadong marami ang biniling bigas, na magdulot ng pagdududa sa boss. Ngayon, wala na akong dapat ipag-alala. Ngayon, mayroon na lang akong 8 tael at 5 wen. At ang 5 wen ay kailangan pang bayaran para sa pagbalik na kariton. Kaya't ang mamahaling bigas, hindi ko na kahit tiningnan. Si Jay ay talagang gustong bilhin ang lahat ng 2 pilak para sa bigas at langis. Pero ang suot ko ay talagang hindi mukhang galing sa mayamang pamilya. Ang pagbili ng masyadong marami ay madaling magdulot ng pagdududa. Naisip ko, at nagplano sa aking isipan. Bigyan mo ako ng 1 sako ng mais, 1 sako ng magaspang na harina, kalahating sako ng pinong harina, at dagdagan ng 10 kilo ng asin. Ang 1 bato dito ay may bigat na 118 na gin. Ang mais ay 4 na wen bawat gin. 1 bato ay 472 na wen. Ang magaspang na harina ay 3 wen bawat gin. 1 bato ay 354 na wen. Mas mahal ang pinong harina. 12 wen bawat gin. 708 wen ang ginastos sa kalahating bato. Ang asin ang pinakamahal dito. 230 wen ang ginastos. Pero hindi ako nanghihinayang kahit kaunti. Ngayon, tagtuyot sa buong bansa. Kung talagang kailangang tumakas dahil sa taggutom. Ang asin ay hindi maaaring mawala sa paglalakbay. Sa totoo lang, pwede namang bumili ng mas murang asin. Pero ang sobrang pagkain ng magaspang na asin ay hindi maganda sa katawan. Parang papunta na tayo sa landas ng pagtakas sa taggutom. Kung lalo pang pagsasapalaran ang katawan mo, sayang lang. Boss, ang gusto ko ay mga murang bilihin. Kahit hindi kasing marangya ng mga mayayamang tao. Pero mas marami ang bibilhin. Agad na umiti ng maliwanag sa mukha. CJ, kapatid, ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 1 tael, 7 kian, at 64 na wen. Marami ang gusto mo. Bibigyan kita ng diskwento. Kaya't 1 tael at 7 kian na lang ang babayaran mo. Hindi na. Kunin mo lang ang nararapat na halaga. Pagkalipas ng kalahating oras, dalhin mo na lang ang mga gamit ko sa ilalim ng matandang puno ng balete sa bungad ng bayan. Masyado akong maraming binili. Hindi naman maganda kung maglalakad ako sa kalsada na bitbit lahat ng ito. Masyadong kapansin-pansin. At saka pagkatapos nito, kailangan ko pang pumunta sa ilang tindahan ng bigas. Bibili pa ako ng pagkain. 64 na wen ang bayad mo bilang tagadala. Naramdaman ng boss na sulit ito. Kaya agad siyang pumayag. Noon ay pasado 3:00 na ng hapon. Hindi na maaga ang oras. Nang makita kong pumayag ang boss, agad akong nagmadali papunta sa susunod na tindahan ng bigas. Sa huli, bago mag 5:00 ng hapon, nakabili ako ng 300 kilo ng mais, 200 libra ng makapal na noodles, 100 libra ng manipis na noodles. Hindi na ako bumili ng asin. Iyan lang. Gumastos na ako ng 3 tael at 2 pirasong pilak. Tumingin ako sa natitirang 1 tael at kaunting pera sa kamay. Hindi ko maiwasang mag-isip. Tungkol sa perang ito, talagang hindi marunong magtipid. Hindi pa tumaas ang presyo ng pagkain ngayon. Pero kapag kumalat ang balita, lalong tataas ang presyo araw-araw. Hindi ko naman kailanman naisip na gastusin lahat ng natitirang pera para bumili ng pagkain. Pero dahil limitado ang kaya ng kariton, napilitan akong talikuran ang ideyang iyon. Kailangan na lang bumili ulit bukas. Hindi na pwedeng bumili ng bigas at harina. Pero ang ibang mga bagay, pwede pa namang dagdagan. Walang nahuling hayop ngayon. Naalala ko ang pamangkin kong si Shensia Oling na umiiyak at gustong kumain ng karne. At naisip ko rin ang paparating na pagtakas. Hindi ko alam kung kailan kami muling makakakain ng karne. Kaya bago umalis ng bayan,
Gumastos ulit ng 1 o 2 pilak. Bumili ng isang inihaw na manok, 10 kilo ng baboy, 5 kilo ng tadyang, 2 kilo ng mantika. Bago lumabas ngayon, pumunta ako sa kusina para tingnan. Kaunti na lang ang mantika sa bahay. Ang mantika ay para sa paggawa ng langis. Ang langis na nagawa ay pwedeng gamitin sa pagluluto. Nang umuwi ako, 6:00 na ng hapon. Akala ko ay maayos ang lahat. Pero nagkaroon ng aksidente sa daan. Si Zhang Ergao ay tamad at pabaya talaga. Kahit na panahon ng anihan, hindi rin siya tumutulong sa gawaing bahay. Lalo na sa pagluluto. May nakasabit siyang damo sa bibig. Nakasquat sa may pintuan. Nang makita niya ang punong-puno kong kariton ng ani, biglang napatulala ang mga mata niya. Agad siyang tumalon sa gitna ng kalsada. At hinarang ang kariton ko. Kuya Hanwen, ang dami mong bigas. Pwede bang kalahati mapunta sa amin? Hindi mo naman agad mauubos lahat ng ito. Mahina ang ani namin ngayong taon. Mahina pa ang katawan ng asawa ko. Araw-araw lang kami nagtitipid sa pagkain. Nag-aalala nga ako kung paano kami mabubuhay sa mga susunod na araw. Ikaw na mismo ang nagdala ng pagkain dito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha mo. Ang mabuting aso hindi humaharang sa daan. Nagbayad ka ba? Sino nagsabi na para sa'yo ang pagkain na ito? Talagang walang hiya ka. Ayaw ko talagang magbigay ng kahit kaunting respeto kay Zhang Ergao. Kung hindi dahil sa pag-aalala na malalikas kami agad. Iniisip ko pa sanang humanap ng pagkakataon na mabawi ang interes mula sa 2 taong ito. Ang perang ginastos nila mula sa orihinal na katawan. Hindi bababa sa 50 taels. Pag naaalala ko ang 50 taels na iyon, nangingilabot ang aking ngipin. Kung talagang kailangan naming lumikas pagkatapos nito. 5 dekada at higit pa niyan. Hindi ko alam kung gaano karaming pagkain ang mabibili. Yung palo kanina, ginamit ko ang buong lakas ko. Matibay na tinama sa braso ni Zhang Ergao. Adrian, hahayaang mong saktan ako. Ako ang nananakit sa'yo. Kung aakyatin mo ang kahit isang butil ng bigas sa kotse ko ngayon, sigurado akong sisiraan kita. Nagnanakaw ka. Kahit dalhin mo pa ito sa punong barangay. Ako pa rin ang may katwiran. Anong mata mo ang nakakita na ninakaw ko ang gamit mo? Kinuha ko lang ito. Kahit na parang di mo maintindihan. Patuloy pa rin siyang nag-aalangan sa kanyang isipan. Simula nang magising ako matapos habulin ng isang ulo na aso at mabagok ang ulo ko. Parang naging ibang tao na ako. Dati kapag nagsalita siya, pinupuri niya ako at inilalagay sa pedestal. Tapos gagamitin ang moralidad para pilitin ako. Kusang loob ko namang ibinibigay ang lahat gamit ang 2 kamay. Ngayon, kahit anong lambing at pakiusap, walang silbi kahit kaunti. Kunin mo. Ang bigas na ito ay binili ko gamit ang tunay na pera. Kung gusto mo, dahil sa ating nakaraang pagkakaibigan, hindi na kita sisingilin sa pagkuha. Bebentahan kita ng 1 kilo ng mais sa 8 salapi. Gusto mo ng kalahati? Iyan ay 3 at 2/4. Bayaran mo muna. Ibigay ko muna. Mangarap ka pa. Kung may pera siya, hindi siya gagawa ng mga kalokohan sa baryo. Bayad, mangarap ka lang. Huwag ka na ring mangarap. Ang transaksyong ito. Kahit na lumuhod ka at magmakaawa sa akin, hindi ko na ito ibebenta sa'yo. May nararamdaman akong kakaiba sa puso ko. Napapasok ang mga palaboy sa lungsod ng Xianyang. At magkakaroon ng mga bangkay sa lahat ng dako. Hindi magtatagal at kumakalat na ang balita. At sa oras na iyon, ang presyo ng pagkain ay patuloy na tataas araw-araw. Kapag inisip ko ng ganito, pakiramdam ko kahit ibenta ko sa Zhang Ergao ng 8 sentimo bawat kilo. Mura na iyon para sa kanya. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Zhang Ergao. Akala niya sinasadyang ginugulo ko siya. At nilalabanan niya ako. Kapag hindi ko siya binibigyan, lalo lang siyang nagagalit sa loob niya. Nagsimula siyang mag-isip na dapat niyang kunin ang buong kargamento ng pagkain ko. Si Zhang Ergao ay may mga pulang mata. Nakatayo ang 2 kamay sa kariton. Parang handang ibuhos ang mga butil. Sa kanyang nakagawian na pananaw, ako ay isang mahina at walang silbing tao. Hindi niya talaga akalaing may magagawa ako sa kanya. Ngunit sa susunod na segundo, ang panggulong baka na kasing taba ng hinlalaki ay sunod-sunod na tumama sa kanyang mga kamay at paa. Sobrang sakit na siya ay tumalon sa kariton. Isang beses, hindi siya nakatayo ng maayos. Diretso siyang nahulog sa gitna ng daan. Hanwen, totoo ka na. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Lumayo ka. Nangako ako sa tatay na uwi ako ng maaga. Ngayon ay papalalim na ang gabi. Umikot ang mga mata ni Zhang Ergao. At humiga siya sa lupa. Hindi pwede. Kung kaya mo, dumaan ka sa akin. CJ! Ikaw ang humingi nito sa akin. Bumaba ang tunog.
Hinampas ko ng mariin ang dilaw na baka. Masakit ang kainitan nito. Umuwal ng bahagya. Ipagpatuloy ang paglakad. Nakita ni Zhang Ergo na wala akong balak huminto. Nabahala at galit. Sa isang segundo bago siya maano ng karitela. Nagmamadaling umikot sa tabi sa takot at pagkabahala. Nagmamadaling umikot sa tabi sa takot at pagkabahala. Mabilis siya. Mas mabilis ang kariton. Dumaan ito at tinapakan ang isang binti na hindi niya nanahila. Sa susunod na segundo, ang buong Xinhua Village ay umuugong sa malupit na sigaw ni Zhang Ergao. Han Wen, nandito ka talaga. Kanina, gusto ko lang sanang ipaiwan sa'yo ng kalahating kargamento ng bigas. Sinadya mong putulin ang isa sa mga binti ko. Ngayon, kahit iwan mo lahat ng bigas, hindi na pwede. Kailangan mong bayaran ang binti ko. Hindi bababa sa 20 tael. Sigurado ka na isang kargamento ng bigas at 20 tael lang. Mali. 50 leang. Sigurado na. 50 leang. Nakarinig ka ng mali.